AN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 1081 hanggang 1090. Ika-109 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 1081. Ang Golden Twin Dragons. Ang cultivation ng core disciple na gagayahin niya ay kailangang nasa paligid ng Fifth Order Heavenly God Realm, tulad niya. Sa ganitong paraan, mas mababa ang panganib na malantad. Dahil sa kalapitan ng Guan City sa Golden Dragon City, ang mga disipulo ng Golden Dragon Gate ay karaniwang banibisita ang Guan City, kaya maraming core disciples ang naroroon. Ang paghahanap ng maagang Fifth Order Heavenly God Realm ay hindi mahirap. Pagkalipas ng 5 araw, sa wakas ay nakulong si Huang Xiaolong sa isang maagang Fifth Order Heavenly God Realm Core Disciple. Ang pangalan ng taong ito ay Tang Hong at ang kanyang grado sa pagka-Diyos ay hindi mababa, isang mataas na grado na nasa 10 Diyos. Gayunpaman, ang kanyang pagkatao ay mayabang sa sukdulan at malas din. Unang nakatagpo ni Huang Xiaolong ang Tang Hong na ito sa isang tindahan, kung saan napansin niya ang pagmamalabas ni Huang Xiaolong sa pera, gumastos ng ilang milyon sa pagbili ng isang batch ng mga halamang gamot at divine pellets at ang ideya ng pagpatay kay Huang Xiaolong ay nabuo sa isip ni Tang Hong. Iisa lang ang nagtatapos sa kanyang pagtatangka na patayin at pagnakawan si Huang Xiaolong. Matapos siyang patayin, binago ni Huang Xiaolong ang kanyang pisikal na katangian sa Tang Hong at inalis ang kanyang identity token. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng mga tambak at tambak ng Shenbi na mas mataas kaysa sa isang bundok nang buksan niya at sumilip sa loob ng spatial ring ni Tang Hong. Mayroong hindi bababa sa 1 bilyon sa loob. Maliban sa Shenbi, mayroong ilang 10 milyong taong gulang na damo at isang batch ng mga banal na bato. Ito ay isang batch ng grade 3 na mga banal na bato. Batay sa kasalukuyang kondisyon ng merkado, ang grade 1 at 2 divine stone ay karaniwan, habang ang mga divine stone mula grade 3 pataas ay kakaibang kakaunti. Ang isang grade 3 na banal na bato ay maaaring gamitin upang i-activate ang isang banal na formasayon, upang linangin, at kahit na suportahan ang isang maliit na sukat na auxiliary divine formation. Ang pangunahing disipulong ito na nagngangalang Tang Hong ay talagang nagtataglay ng napakalaking halaga ng kayamanan, na higit na lampas sa tansya ni Huang Xiaolong. Ito ay halos katumbas ng kayamanan ng Barbarian God Sect Elder. At muli, isang hindi inaasahang windfall ang naglagay kay Huang Xiaolong sa magandang kalagayan. Sa kanyang sitwasyon ngayon, natural na wala siyang pakialam sa dagdag na allowance. Bagamat kaya niyang i-condense ang mga divine stone, ang pinakamataas na grade na kaya niyang i-condense sa kanyang kasalukuyang level ay mid-grade 2 divine stones lang. Nang maaga ang pagkakakilanlan ni Tang Hong, si Huang Xiaolong ay madaling makapasok at makaalis sa Golden Dragon Gate, ngunit hindi siya komportable na iwan ang maliit na baka na mag-isa sa Guan City, kaya nagpasya siyang dalhin ito sa pati na rin ang Golden Dragon Gate. Siyempre, si Huang Xiaolong ay hindi basta-basta gagawin ito sa harap mismo ng lahat. Sa halip, pinananatili niya ang maliit na baka sa loob ng Godly Mount. Sa may space tulad ng 2 Green Ice Hail Devils. Pag-alis sa Guan City, si Huang Xiaolong ay sumugod sa punong tanggapan ng Golden Dragon Gate. Bago patayin si Tang Hong, sinilip ni Huang Xiaolong ang kanyang mga alaala. Mula doon, natuklasan niya na ang spiritual herb cliff ng Golden Dragon Gate ay matatagpuan sa likod ng pangunahing templo ng punong tanggapan. Gayunpaman, ang spiritual herb cliff ay isang lupang partikular na itinayo para sa pagtatanim ng mga halamang gamot sa pamamagitan ng Golden Dragon Gate, na itinuturing na isang pinaghihigpitang lugar. Kahit na si Tang Hong ay isang pangunahing disipulo, malayo siya sa payagan na makapasok sa lugar na iyon ayon sa gusto niya. Ngunit ang puntong ito ay hindi nakaabala kay Huang Xiaolong. Pagpasok sa punong tanggapan ng Golden Dragon Gate, ang una niyang ginawa ay upang kumpirmahin kung ang 9-petal spiritual lightning lotus ay talagang nasa spiritual herb cliff o wala. Hanggat na kumpirma iyon, ang natitira ay madali. Makalipas ang kalahating buwan.
Sa loob ng cultivation dwelling ni Tang Hong, si Huang Xiaolong ay nakaupong naka-cross-leg sa loob ng Zumi Temple, isang grade 4 na espiritual na ugat na umaaligid sa kanyang harapan. Isa ito sa mga espiritual na ugat na nakuha niya mula sa Primordial Celestial Shrine. Mula nang makapasok siya sa Fifth Order Heavenly God Realm, sasamantalahin ni Huang Xiaolong ang oras para mag-cultivate sa pamamagitan ng pag-absorb ng spiritual energy mula sa grade 4 na espiritual na ugat. Sa mga nakalipas na araw, naramdaman niyang papalapit na ang kanyang cultivation sa peak early Fifth Order Heavenly God Realm. Sa loob ng isang buwan, ang kanyang lakas ay talagang aabot sa peak sa unang bahagi ng Fifth Order Heavenly God Realm. Tahimik na lumipas ang gabi sa paglilinang. Dahan-dahang binuksan ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata pagkatapos ay lumabas ng Zumi Temple. Mula roon, lumabas siya mula sa cultivation dwelling ni Tang Hong pagdating sa Grand Dragon Hall. Ang bulwagan na ito ay ang lugar kung saan ang mga disipulo ng Golden Dragon Gate ay dumating upang tumanggap ng mga gawain at isa rin sa mga lugar na gustong magtipon ng mga disipulo. Sa kalahating buwang ito, mamasyal si Huang Xiaolong sa Grand Dragon Hall, umaasang makarinig ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa mga pag-uusap ng nagtitipon ng mga disipulo. Nang marating ni Huang Xiaolong ang Grand Dragon Hall, mayroon ng malaking pulutong ng mga pangunahing disipulo sa paligid. Si Tang Hong ay palaging isang taong mayabang, mapagpakumbaba, at makasalanan sa kabila ng kanyang mataas na talento. Sa loob ng Golden Dragon Gate, wala siyang mga tao na matatawag niyang kaibigan. Kaya naman walang bumati kay Huang Xiaolong nang magpakita siya sa Grand Dragon Hall. Si Huang Xiaolong naman ay nasiyahan sa katahimikan. 2 buwan na ang lumipas ang lemon, ngunit wala pa ring balita tungkol sa Black Flame Sea Emperor Beast. Isang ancient God Realm Green Ice Hail Devil, paano tayo mangarap na mailok ang isang master? Sa tingin ko ang taong iyon ay malamang na 100,000 li ang layo mula sa Dralian Island. Paminsan-minsan, ang mga katulad na pag-uusap ay pumapasok sa tainga ni Huang Xiaolong. Sa nakalipas na 2 linggo, ang Black Flame Sea Emperor Beast ang pinakapinag-usapan. Tungkol naman sa Black Flame Sea Emperor Beast na iyon, dahil ito ay inagaw ni Huang Xiaolong, sa ilalim ng panunupil ni Bing Jiuyi at ng maliit na baka, sa wakas ay sumuko na ito. Sa ngayon, nasa loob ito ng Zumi Temple kasama si Bing Jiuyi at ang maliit na baka. Kung alam ng mga nag-uusap na disipulong ito na nasa kanilang mga mata ang Ancient God Realm Green Ice Hail Devil at Black Flame Sea Emperor Beast, ano ang iisipin nila? Biglang natuwa ang pulutong ng mga alagad. Narito si Senior Sister Hudan. Lumingon si Huang Xiaolong, sinusundan ang direksyon ng tingin ng lahat. Isang dilagang nakita, may hugis itlog na mukha, matingkad na mata, matangkad at balingkinitan. Ang Berserk Lion Sect ay mayroong 3 espada, habang ang Golden Dragon Gates ay mayroong kambal na dragon. Ang Huda na ito ay tiyak na isa sa mga Golden Twin Dragon. Hindi lang maganda si Hudan, nagtataglay din siya ng top-grade King Rank Godhead, na pinuri bilang pinakapangit na henyo ng Golden Dragon Gate simula nang itatag ang sekta. Higit sa lahat, ang kanyang cultivation ay umabot sa peak sa kalagitnaan ng ika-10 Order Heavenly God Realm, na nagbigay sa kanya ng posisyon bilang punong disipulo. Sa mahusay na mga kwalifikasyon ni Hudan, natural na siya ay isang diyosa sa karamihan ng mga mata ng mga lalaking disipulo ng Golden Dragon Gate, kaya naiintindihan na ang mga tao ay labis na nasasabik sa kanyang presensya. Ngunit nagdududa si Huang Xiaolong kung bakit pupunta ang Hudan na ito sa Grand Dragon Hall. Sa kanyang katayuan at pagkakakilanlan, hindi na kailangang gumawa ng anumang mga gawain. Ang taong nasa sentro ng atensyon, si Hudan, ay pumasok sa inner hall ng Grand Dragon Hall. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, hindi hihigit sa 10 minuto, lumabas siya mula sa panloob na bulwagan at umalis sa Grand Dragon Hall bago ang mga tingin ng lahat. Habang hinuhulaan ng mga natipon na disipulo ang layunin ni Hudan sa pagpunta sa Grand Dragon Hall, isang elder na nagngangalang Zhang Pang ang lumabas, at ibinalita sa lahat, ngayon lang, dumating si Hudan para maglabas ng bagong kahilingan sa gawain. Ang aming gate chief ay naglalayo na pinuhin ang Lightning War Monarch Pill at pipili siya ng 6 na pangunahing disipulo na may mga Diyos ng kidlat at elemento ng apoy upang tulungan sila.
Sa sandaling natapos ang anunsyo ni Elder Zhangpang, ang mga pangunahing disipulo ay labis na nasasabik. Idinagdag ni Zhangpang, gayunpaman, ang mga napiling disipulo ay kinakailangang magkaroon ng isang tiyak na antas ng mga kasanayan sa pagpino ng alchemy. Ang mga napili, anuman ang huling resulta, ay gagantimpalaan ng 1 bilyong shenbi. 1 bilyong shenbi. Lalong tumaas ang pananabik ng mga disipulo. Napukaw ang interes ni Huang Xiaolong, talagang binalak ng Golden Dragon Gate Chief na pinuhin ng Lightning War Monarch Peel. Ayon sa kanyang nalalaman, isang mahalagang sangkap sa pagpino ng tabletang ito ay ang 9-petal Spiritual Lightning Lotus. Sa madaling salita, ang 9-petal Spiritual Lightning Lotus ay wala sa Spiritual Herb Cliff kundi sa mga kamay ng Gate Chief. Ang pagsali sa peel ng Gate Chief na nag-concoct sa pagkakataong ito ay isang pagkakataon para kay Huang Xiaolong. Ang 9-petal Spiritual Lightning Lotus ay ang pinakamahalagang sangkap sa pagpino ng Lightning War Monarch Peel at idaragdag sa Peel Cauldron sa pinakadulo. Sa oras na iyon, sisikapin ni Huang Xiaolong na mahuli ang Gate Chief nang hindi nakabantay sa pamamagitan ng pag-agaw ng Green Ice Hail Devil Bing Jiuyi sa kaguluhang espiritual na damo. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1082. Tian Warner. Natapos ni Elder Zhangpang na sabihin ang mga kondisyon ng pagpaparehistro para sa pagpili ng gawain. Mayroong maraming mga disipulo na may dalawahang elemento ng kidlat at apoy sa banal na mundo, ang bilang lamang ng mga pangunahing disipulo ng Golden Dragon Gate ay lumampas sa 60,000. Ang bawat isa at bawat pangunahing disipulo na nagawang maabot ang antas na ito ay ang talentadong henyo ng kanilang sariling pamilya, sa makatuwid ay may ilang mga disipulo na may mga Diyos ng mga elementong iyon. Kaagad, ang mga pangunahing disipulo na nakakatugon sa kinakailangang ito ay nagrehistro ng kanilang mga pangalan. Gayon din si Huang Xiaolong. Ang orihinal na Diyos ng Tanghong ay nagkataon na mayroong kinakailangang mga elemento ng kidlat at apoy, isang malaking kaginhawaan para kay Huang Xiaolong nang hindi nagtataas ng anumang hinala. Matapos irehistro ang kanyang pangalan, umalis si Huang Xiaolong sa Grand Dragon Hall sa magaang hakbang, bumalik sa tirahan ng cultivation ng Tanghong. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang malaking sukat na selection upang matukoy ang huling 6 na pangunahing disipulo, mayroong sapat na oras. Sa kanyang mga kasanayan sa alchemy, naniwala si Huang Xiaolong na hindi dapat magkaroon ng anumang mga problema, siya ay may tiwala. Pumalik sa tirahan ng cultivation ni Tang Hong, muli niyang inilabas ang grade 4 na espiritual na ugat at nagsimulang mag-cultivate. Lumipas ang buong araw sa paglilinang. Sa oras na ito, binuksan ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata. Sa nakalipas na ilang araw, sumisipsip siya ng espiritual na enerhiya mula sa grade 4 na espiritual na ugat sa pamamagitan ng kanyang heaven-splitting tenet technique. Ang kanyang True Divine Dragon Physique, 3 Supreme Godheads, at Godseal lahat ay may mga natatanging pagpapabuti. Ang heaven-splitting tenet na ito ay talagang isang makapangyarihang pamamaraan, ngunit pakiramdam ko ay may kulang. Pag-iisip ni Huang Xiaolong. Sa katunayan, si Huang Xiaolong ay nagsisimula ng makakita ng isang depekto sa lahat ng mga pamamaraan na natutunan niya sa nakaraan. Ang Azure Sword Skill, Great Void Divine Fist, Godly Zumi Art, ang 15 Moves of the Dragon God, Earthen Buddha Palm, at iba pa. Kamakailan lamang, sinisikap niyang pagsamahin ang kanyang kaalaman sa lahat ng mga kasanayang ito. Kasabay nito, sinubukan din ni Huang Xiaolong na pagsamahin ang heaven-splitting tenet dito upang lumikha ng kanyang sariling natatanging divine battle art. Ang pag-iisip na ito ay lumakas sa araw. Sa kabila ng kanyang kaalaman sa iba't ibang divine battle arts ng Divine World, malayo siya sa kakayahang lumikha ng isang pamamaraan na talagang kakaiba sa kanyang sarili sa oras na ito. Kailangang makita at maunawaan ni Huang Xiaolong ang marami pang divine battle arts, pagkatapos ay pagsamahin ang mga ito. Sa ganitong paraan, makakagawa siya ng sarili niyang kakaiba at makapangyarihang divine battle art. Paglabas mula sa makadiyos na Mount Zumi, dumiretso si Huang Xiaolong sa silid-aklatan.
Sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang pangunahing disipulo, pinahintulutan siyang bumasang mabuti sa karamihan ng magagamit na mga banal na sining ng labanan. Ang silidaklata ng Golden Dragon Gate ay matatagpuan hindi kalayuan mula sa kultibasyon na tirahan ng Tang Hong, ngunit gayunpaman, lumipad si Huang Xiaolong ng 4 na oras upang marating ang 7 palapag na aklatan. Maliban sa 2 pinakamataas na palapag, malaya siyang nakakagalaw sa unang 5 palapag. Dumiretso si Huang Xiaolong sa ika-5 palapag, pagkatapos ay tumayo sa harap ng isang random na bookshelf at kumuha ng palm technique. Golden Dragon Overturning Clouds Palm. Pinaliktad ni Huang Xiaolong ang mga pahina ng manual ng pamamaraang ito, tinatapos ito sa pinakamaikling oras. Ang Golden Dragon Overturning Clouds Palm na ito ay may kabuuang 6 na galaw. Bawat pag-atake ng palad ay nagpadala ng isang malaking alon ng puwersa tulad ng isang maliksi na dragon, mabangis at makapangyarihan. Gayunpaman, ang Golden Dragon Overturning Clouds Palm na ito ay kailangang linangin kasama ng isa pang teknik, ang Somersaulting Golden Dragon Art. Matapos maunawaan ang palad ng Golden Dragon Overturning Clouds, kinuha ni Huang Xiaolong ang Somersaulting Golden Dragon Art sa tabi nito. Sunod-sunod na teknik manual ang binasa niya. Ano man ang uri ng banal na sining iyon, kukunin ni Huang Xiaolong silang lahat at babasagin sila. Ang kanyang kakayahan sa pag-unawa ay palaging malakas. Sa tuwing natapos niya ang pagbabasa ng isang manual, bahagyang naaalala niya at binabasa muli ang mga ito sa kanyang isipan, na hawak ang 70 hanggang 80% ng pamamaraan. Upang lubos na maunawaan ang mga discarding ito, kakailang ganing bumalik ni Huang Xiaolong at pisikal na subukan ang mga ito. Mabilis na natapos ang araw. Paglabas niya ng library ay dumilim na ang langit sa labas. Bumalik si Huang Xiaolong sa cultivation dwelling ni Tang Hong at muling kinuha ang grade 4 na espiritual na ugat, nilinang ang heaven-splitting tenet para mapabuti ang kanyang sarili. Ang tahimik na gabi ay unti-unting nagbigay daan sa bukang liwayway. Sa araw na ito, muling nagtungo si Huang Xiaolong sa silid-aklatan ng Golden Dragon Gate kung saan siya umalis noong nakaraang araw. Mayroong ilang mga pangunahing disipulo na nagbabasa rin ng mga manual ng pamamaraan na ito na bumubulong ng malakas. Nagulat si Huang Xiaolong. Tumingin siya sa balikat niya patungo sa entrance ng ika-5 palapag at nakita niya ang isang magandang batang babae na nakasuot ng core disciple robe na naglalakad papasok. Mahaba ang kilay niya, magandang ilong, at phoenix na mga mata. Naglalabas din siya ng malamig ngunit marangal na aura. Tian Wanner. Ang isa pang prominenteng kalahati ng Golden Twin Dragons, si Tian Wanner. Katulad ni Hudan, mayroon siyang King Rank Godhead, ngunit ito ay mid-grade King Rank lang kumpara sa top-grade King Rank Godhead ni Hudan. At muli, ang dalawang batang henyo na ito ay ang tanging nasa Golden Dragon Gate na mayroong isang King Rank Godhead. Habang ang cultivation ni Hudan ay umabot na sa peak mid-10th Order Heavenly God Realm, ang cultivation time ni Tian Wanner ay medyo mas maikli, na nagpapaliwanag sa kanyang peak late 6th Order Heavenly God Realm cultivation kahit na siya ay isa sa mga pangunahing disipulo. Si Tian Wanner din ang layunin ng pagsamba ng mga lalaking disipulo ng Golden Dragon Gate kasama ang orihinal na Tang Hong. Mula sa mga nakaraang alaala ni Tang Hong, minsan na niyang niligawan ang Tian Wanner na ito ngunit tinanggihan niya ito sa publiko sa Grand Dragon Hall, sinaway ng matitindi at masasakit na salita, at naging katatawanan ng lahat ng mga pangunahing disipulo ng ilang sandali. Pupunta sa ika-5 palapag pagkatapos ni Tian Wanner ay isang magandang binata na kinilala ni Huang Xiaolong na nagngangalang Sun Jincheng, apo ni Grand Elder Liu Qingyang. Hindi sinasabi na ang Sun Jincheng na ito ay isa sa maraming humahabol kay Tian Wanner. Bukod dito, dahil kay Tian Wanner, minsang binigyan ni Sun Jincheng si Tang Hong ng hindi malilimutang pambubugbog. Si Sun Jincheng ay isang peak sa kalagitnaan ng 5th Order Heavenly God Realm. Higit pa rito, ay nalalayan siya ni Grand Elder Liu Qingyang, nagtuturo ng leksyon sa isang taong walang anumang suporta tulad ni Tang Hong ay kasing simple ng paggalaw ng isang daliri. Narinig kong tinanggap ni Tian Wanner si Sun Jincheng, iniisip ko kung totoo ba talaga iyon. Noong panahong iyon, ang mahinang paghungol ng isang pangunahing disipulo sa malapit ay nahulog sa tainga ni Huang Xiaolong.
Ito ay isang bulong-bulungan lamang, paano nakapasok si Sun Jincheng sa mga mata ni Tian Wanner, nagbibigay lang siya ng mukha kay Grand Elder Liu Qingyang, na nagpapahintulot kay Sun Jincheng na maging kanyang tagasunod. O tama, narinig ko na nagparehistro din siya para sa alchemy refining task ng Gate Chief. Totoo. Nagmana si Senior Sister Tian Wanner ng isang sinaunang pamamaraan ng pagtimpok ng tableta na maaari lamang nating mamangha. Siya ang pinakamahusay na alchemist sa mga nakababatang henerasyon ng ating Golden Dragon Gate. Napakatagal na panahon na mula noong ipinakita niya ang kanyang mga kakayahan. This time, we're in for a treat. Darating si Tian Wanner. Natahimik ang isang tao habang naglalakad sila ni Sun Jincheng sa direksyon nila. Senior Sister Tian, kung gusto mong bamasang mabuti ang Dark Dragon Divine Art, maaari kong ipahatid ito sa iyong lugar, hindi na kailangang bumiyahe dito para doon. Inarap ni Sun Jincheng si Tian Wanner habang naglalakad sa likuran niya. Tian Wanner was mostly indifferent, I don't like preferential treatment. Sa hinaharap ng walang pahintulot ko, huwag gumawa ng mga desisyon sa ngalan ko. Dahil pinagsabihan ni Tian Wanner sa publiko, natural na hindi maganda ang mukha ni Sun Jincheng. Sa oras na ito, nakita ni Tian Wanner si Huang Xiaolong na nakabalat kayo bilang si Tang Hong at isang naiinis na pagsimangot ang nabuo sa kanyang mukha. Dahil sa ilan sa mga aksyon ni Tang Hong sa nakaraan, wala siyang magandang impresyon sa kanya. Sa oras na ito, nakita din ni Sun Jincheng si Huang Xiaolong. Tang Hong, anong ginagawa mo dito? Matiim na tumitig si Sun Jincheng, pumikit, nakalimutan mo ba ang sinabi ko sa iyo noon? Anumang oras na makikita mo si Senior Sister Tian, kailangan mong sumigaw sa malayo hanggat maaari. Para saan ka pa nakatayo dito? Kailangan ba kitang paalisan ng personal? Pagtama ng malambot na pako sa tagiliran ni Tian Wanner, galit na galit si Sun Jincheng sa oras na ito. Buti na lang lumitaw itong si Tang Hong. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1083. Paggawa ng bundok mula sa molehill. Naunawaan sa isang sulyap na tina-target ni Su Jincheng si Hong Xiaolong upang ilabas ang kanyang sama ng loob, ang mga kalapit na pangunahing disipulo ay natuwa sa nalalapit na kasawian ni Tang Hong habang sila ay nanunood. Ang isang libreng palabas ay palaging malugod. Maging si Tian Wanner ay may ekspresyon ng schadenfreude habang mukhang okay na may pag-asa. Mula nang si Tang Hong ay brutal na binugbog ni Sun Jincheng sa huling pagkakataon, para siyang maihihi sa kanyang pantalon sa tuwing makikita niya si Sun Jincheng na mabilis na tumatakas. Nakikita na niya ang hindi magandang tingnan ni Tang Hong sa kanyang isipan habang sinubukan nitong tumakas makalipas ang ilang sandali. Bagamat hindi niya gusto si Sun Jincheng, nakakaaliw na panoorin ang dogfight ni Tang Hong at Sun Jincheng. Nang ang lahat ng naruroon ay nag-iisip na si Tang Hong, ay hihingi ng awa kay Sun Jincheng at tatakas sa bingit ng paghihis sa kanyang pantalon, si Tang Hong ay tumingin kay Sun Jincheng na parang nakatingin sa isang tulala. I really don't, hindi ko matindaan, ngunit gusto kong makita kung paano mo ako gagawing scram. Ang kapaligiran ay nahulog sa isang maikli ngunit kakaibang katahimikan sa isang sandali sa sagot ni Huang Xiaolong. Si Tian Wanner at ang mga kalapit na core disciples ay natulala, ang kanilang mga titig ay nalilito habang nakatingin kay Huang Xiaolong. Itong si Tang Hong, naging tanga ba siya o ano? O baka naman. Itong si Tang Hong, siya ba ay naghihingalo na makipagsabayan dahil naruroon si Senior Sister Tian? Kaya ba niya sinabi ang mga salitang iyon? Isa sa mga nanunood na alagad ay nag-isip. Ha, dapat nga. Pero talagang may lakas siya ng loob na kausapin si Senior Brother Son para lang itago ang mukha, sabi ko baka iniisip niya na matagal na siyang nabuhay Magiging miserable siya ngayon. Noong nakaraang pagkakataon, hinampis ni Senior Brother Son si Tang Hong sa ulo ng baboy, habang sa pagkakataong ito, sa tingin ko kahit ang kanyang ina ay hindi na siya makikilala sa pagtatapos ng araw. Ilang mga disipulo ang mahinang tumawa, samantalang si Tian Wanner ay sa loob-loob na umiiling sa kanyang ulo sa panghahamak.
Pareho ang iniisip niya na binalikan ni Tang Hong kay Sun Jincheng para lang iligtas ang ilang mukha sa harap niya. Itong si Tang Hong ay talagang tulala hanggang sa pagiging cute. Natigilan si Sun Jincheng saglit, pagkatapos ay ngumisi siya kay Huang Xiaolong. Tang Hong, ang tagal na kitang hindi nakikita, mukhang lumaki ang loob mo. Yehe, paglabas mo dito sa library, tingnan natin kung matapang ka talaga. Ang pinagbabatayan na kahulugan ay ang Tang Hong, ay mas mabuting maging handa sa mga kahihinatnan kapag siya ay lumabas ng silid-aklatan. Malamig na sumulyap si Huang Xiaolong kay Sun Jincheng, pagkatapos ay hindi siya pinansin at si Tian Wanner habang siya ay tumalikod at kumuha ng isa pang banal na manual ng sining ng labanan. Nagsimula siyang magbasa na parang walang tao sa paligid. Sa panonood ni Huang Xiaolong, sumabog ang galit ni Sun Jincheng, isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang tanghong na ito ay talagang nangahas na pawiran ang kanyang mukha sa harap ng napakaraming tao, hindi pa banggitin ang paggawa nito sa harap mismo ni Tian Wanner. Napagpasyahan na niya, kung hindi niya tuturuan si Tang Hong ng masakit na aral na mararamdaman niya hanggang sa buto, hindi Sun ang apelyido niya. Bahagyang nagulat si Tian Wanner nang muling tumingin kay Tang Hong, pagkatapos ay tahimik na umiling bago umalis upang hanapin ang Dark Dragon Divine Art. Ginagawa ito sa harap niya, sinusubukan ba nitong si Tang Hong na mag-iwan ng magandang impresyon sa kanyang sarili sa kanyang mga mata. Ngunit ginawa pa rin ito ni Tang Hong kahit na alam niyang wala siyang kahit katiting na mabuting damdamin para sa kanya. Sa katunayan, kinasusuklaman niya ito sa kaibuturan, ngunit kumilos pa rin ito hanggang sa masaktan si Sun Jincheng, ito ay sadyang tanga. Nagmamadaling sinundan ni Sun Jincheng si Tian Wanner. Nang dumaan siya sa gilid ni Huang Xiaolong, malamig siyang sumimangot. Ang iba pang mga pangunahing disipulo ay umiling-iling din sa katigasan ng ulo ni Huang Xiaolong, bawat isa ay nagkalat upang hanapin ang manual ng pamamaraan na gusto nila. Tang Hong, sa tingin ko mas mabuting tumakbo ka na ngayon. Isang pangunahing disipulo ang bumulong sa mahinang boses nang lumapit siya sa tabi ni Huang Xiaolong, umalis sa Golden Dragon Gate ng ilang sandali. Ang sagot ni Huang Xiaolong sa pangunahing disipulong iyon ay, hindi ko kaya. Bukas, kailangan kong makilahok sa kompetisyon sa pagpino ng alchemy upang labanan ang isa sa 6 na lugar na tutulong sa Gate Chief sa pagpino ng Lightning War Monarch Bill. Ang pangunahing disipulong iyon ay tumingin kay Huang Xiaolong na para bang nakatingin siya sa isang tanga, naging tanga ba itong si Tang Hong? Ang mga bagay ay umabot na sa antas na ito, ngunit ang lalaking ito ay nasa mood pa ring mag-isip tungkol sa bukas na kompetisyon sa pagpino ng alchemy. Ang pangunahing disipulong iyon ay nais pa ring magsabi ng ilang mga salita ng panghihikayat, ngunit sa pagbuka at pagsara ng kanyang bibig, walang salita ang lumabas. Sa huli, umalis siya, umiling-iling. Hindi siya ganoon kapamilyar sa tanghong na ito, kung ano ang iniisip niya, idinikit ang kanyang ilong sa bagay na iyon. Ipinagpatuloy ni Huang Xiaolong ang pag-aaral at pag-unawa sa mga banal na manual ng sining ng pakikipaglaban. Hindi ko na malayang nagdilim na ang langit sa labas. Ibinaba ni Huang Xiaolong ang manual na pinangalan ng Dragon God Flipping Over, nagpa siya na oras na para umalis. Hindi nagtagal pagkatapos lumabas ng library, nakita siyang lumilipad pabalik sa cultivation na tirahan ni Tang Hong nang, bigla-bigla, may isang figure na kumurap sa kanyang harapan, na hamarang sa kanyang dinadaanan. Gaya ng inaasahan, si Sun Jincheng iyon. Maliban kay Sun Jincheng, may kalat-kalat na ilang pangunahing disipulo sa lugar, nagtatago sa simpleng paningin na naghihintay na manood ng magandang palabas. Tinuri ni Sun Jincheng si Huang Xiaolong na may bahagyang baluktot na ekspresyon sa galit. Tang Hong, binibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Maso na ring lumuhad sa akin, yumuko ng 100 beses, at tawagan si Lolo ng 100 beses, pagkatapos ay mabali ang isang braso. I'll forgive what happened at the library today, or else alam mo ang kahihinatnan. Si Huang Xiaolong ay nanatiling walang malasakit, ibinabalik ko ang pagkakataong ito sa iyo. Lumuhod ka, yumuko ng 1,000 beses, sumigaw ng wala akong kahihiyan, ng 1,000 beses, pagkatapos ay baliin ang iyong 2 braso at patatawarin ko ang nangyari sa library ngayon. Ano?
Ang mga pangunahing disipulong naghihintay ay ginawang katangahan ng mga salita ni Huang Xiaolong. Kanina sa silid-aklatan, naniniwala sila na si Tang Hong ay naglalagay lamang ng isang matapang na harapan dahil sa presensya ni Tian Wanner, ngunit sino ang makapagsasabi sa kanila kung ano ang nangyayari ngayon? Pagod na ba talagang mabuhay itong si Tang Hong? Si Sun Jincheng ay nakatingin kay Huang Xiaolong na hindi makapaniwala. Yehe, dahil ganyan, pilayin ko muna yung ugat mo para makalimutan mo ang pagiging totoong lalaki sa buhay mo. Tumawa ng masama si Sun Jincheng. Kung hindi siya maaaring maging isang tunay na lalaki, ang mga intensyon ni Tang Hong kay Tian Wanner ay ganap na mamamatay. Sa susunod na sandali, isang mahabang espada ang lumitaw sa kamay ni Sun Jincheng na tumama sa ibabang bahagi ng katawan ni Huang Xiaolong. Roman Dragon Sword. Ang mahabang espada ay sumugod na parang dragon, dumating sa isang iglap dala ang kumikinang nitong talam. Pinanood ni Sun Jincheng ang kanyang mahabang espada na humahampas sa ibabang bahagi ng katawan ni Huang Xiaolong na may malungkot na ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, natigil ang kanyang ngiti dahil unti-unting nawala ang figure ni Huang Xiaolong. Ito, isang after image. Ngayon lang, ang natusok niya ay ang after image ni Huang Xiaolong. Kasunod nito, muling na-condense ang after image ni Huang Xiaolong na lumitaw sa harap ng isang naalarma na si Sun Jincheng na malapit ng umatake muli. Umabot ang kamay ni Huang Xiaolong, pinutol ang mahabang espada sa kalahati. Sa pagliko ng pulso ni Tang Hong, ang isa pang putol na bahagi ng mahabang espada ni Sun Jincheng ay tumusok sa kanyang sariling ibabang bahagi. Umalangaw-ngaw sa hangin ang nakakadugong hiyawan na nagmumula kay Sun Jincheng. Napakabilis ng pag-ikot ng mga pangyayari na ang mga pangunahing disipulo sa di kalayuan ay kinukusot ang kanilang mga mata matapos masaksihan ang eksena. Papatayin kita. Sumigaw si Sun Jincheng sa galit, ang kanyang kabilang braso ay bumaril na may balak na patayin si Huang Xiaolong. Humisi si Huang Xiaolong habang sumuntok ang kanyang kanang kamao. Nang magkasalubong ang kanilang mga pag-atake, ang tunog ng mga bali ng buto ay umabot sa pandinig ng mga nanunood na pangunahing disipulo. Ang tunog na ito ay talagang nagmula sa katawan ni Sun Jincheng habang ang kanyang kabilang braso ay nakapilipit sa kakaibang anggulo na nagdulot ng mga buto na tumusok sa kanyang laman. Kasunod nito, pinabagsak ni Huang Xiaolong si Sun Jincheng sa lupa gamit ang isang sipa. Tandaan mo, sa susunod na makita mo ako, tumakas ka sa abot ng iyong makakaya. Paalala ni Huang Xiaolong, nakatingin kay Sun Jincheng nang walang anumang emosyon, at umalis. Habang nangyayari ito, pinagdadaanan ni Tian Wanner ang Dark Dragon Divine Art na hiniram niya sa library. Isang babaeng disipulo ang biglang tumakbo sa silid mula sa labas, humihingal habang nagsasalita, Senior Sister Tian, na si Tang Hong, siya. Alam ko, tiyak na binugbog siya ni Sun Jincheng, ano ang kakaiba doon? Gumagawa ka ng bundok mula sa molehill. Napangiti si Tian Wanner. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1084. Ang iyong alchemy skill ay ganito lang. Ang babaeng disipulong iyon ay humiling lamang ng mahigpit, ang kanyang boses ay parang mas apurahan, Sun Jincheng ito. Ang mga braso ni Sun Jincheng ay binali ni Tang Hong, bukod pa doon. Biglang huminto ang boses niya na para bang hindi mabanggit ang mga sumusunod na salita. Ano? Akala ni Tian Wanner ay nagkamali siya nang narinig, si Tang Hong ang nakabali sa mga braso ni Sun Jincheng. Sigurado ka ba? Malakas na tumango ang babaeng disipulong iyon, 3 beses ko nang sinuri, ang mga braso ni Sun Jincheng ang nabali. Sandaling natulala si Tian Wanner, kitang-kita sa kanyang nanlalaking mga mata ang kanyang hindi paniniwala. Si Tang Hong ang may gawa nito. Tanong ulit ni Tian Wanner. Oo, tumango ang babaeng disipulo. Matagal bago makabawi si Tian Wanner mula sa kanyang pagkagulat, ano pa ang sinabi mo ngayon lang?
Ang babaeng disipulo ay nag-alinlangan bago nagsalita, sinasabi na gusto ni Sun Jincheng na putulin ang ibabang bahagi ni Tang Hong gamit ang isang espada, ngunit ang kanyang sandata ay naputol ni Tang Hong sa dalawa, na sinaksak ang kanyang sarili dun, sa proseso. Narinig kong posibleng si Sun Jincheng. Pamina ang boses ng babaeng disipulo, namumula na ang kanyang mukha, at hindi na nagpatuloy. Mas lalong lumaki ang mga mata ni Tian Wanner. Parang gusto niyang tumawa pero hindi niya magawa. Hanggang sa makaalis ang babaeng disipulo na natili sa parehong poster si Tian Wanner, walang nakakaalam kung ano ang pumapasok sa isip niya sa sandaling ito. Pumalik sa tirahan ng cultivation ng Tang Hong, kinuha ni Huang Xiaolong ang grade 4 na espiritual na ugat at nagsimulang maglinang gaya ng dati. Mayroong Liu Qingyang sa likod ni Sun Jincheng, ngunit hindi kailanman nababahala si Huang Xiaolong tungkol dito. Pinalot ng dilim ang lupain, pagkatapos ay dahan-dahang urong muli nang lumitaw ang liwanag ng umaga. Tinapos ni Huang Xiaolong ang kanyang gabi ng cultivation bago lumabas at tumungo sa direksyon ng Sacred Pill Hall kung saan gaganapin ang Alchemy Refining Competition. Makalipas ang isang oras, nagpakita si Huang Xiaolong sa Sacred Pill Hall. Pagdating niya, ang plaza sa tapat ng pangunahing pasukan ng bulwagan ay puno na ng mga disipulo. Sa simula, ito ay isang maliit na kompetisyon lamang, bihirang makaakit ng ganito karaming bilang ng mga disipulo upang manood. Gayunpaman, pagkatapos malaman na si Tian Wanner ay nagparehistro din para sa kompetisyong ito, lahat ng mga pangunahing disipulo ay lumabas ng sama-sama, halos nakakamit ng perpektong pagdalo. Maging ang mga panloob na disipulo ay nakarating din dito. Nang lumitaw si Tang Hong, naging sentro siya ng atensyon, nakatanggap ng higit sa ilang kakaibang mga tingin. Maliwanag, ang interlude kagabi ay nakarating sa pandinig ng mga disipulong ito. Nagkaroon ng awa, pagdududa, pagtataka, pangungutya, pang-aalipusta, ang ilan ay palihim na nagyayabang sa nalalapit na kapahamakan ni Huang Xiaolong. Sa karamihan ng mga mata ng mga disipulong ito, si Tang Hong ay walang pinagkaiba sa isang patay na tao matapos masugitan si Sun Jincheng. Sa loob ng Golden Dragon Gate, sino ang hindi nakakaalam na ang Grand Elder na si Liu Qingyang ay higit na nagmamahal sa apo na ito. Maging ang ilan sa mga elder ay magiging mas mapagparaya kay Sun Jincheng. Ang ekspresyon at pag-uugali ni Huang Xiaolong ay nanatiling malayo, hindi nababahala sa mga kakaibang tingin na nakatutok sa kanya habang siya ay nakatayo roon ng tuwid ngunit nakarelax, naghihintay na magsimula ang kompetisyon. Sa gitna ng naghihintay ng mga tao, umiling si Tian Wanner habang pinagmamasdan niya si Huang Xiaolong na tuwid na nakatayo, na tila hindi nag-aalala sa mga epekto ng pangyayari kahapon. Bagamat ang katotohanang nagawa ni Tang Hong na saktan si Sun Jincheng ay nagulat sa kanya, hindi nito binago ang kanyang impresyon sa kanya. Kabaligtaran naman nito, mas lalo siyang nakaramdam ng hindi pagkagusto. Dahil itong si Tang Hong ay naging mas mayabang kaysa dati. Makalipas ang ilang sandali, dumating sa plaza ang elder na nangangasiwa sa kompetisyon ng alchemy, si Mo Jibai. Nakatayo sa gitna, tinawag niya ang mga rehistradong disipulo na magtipon sa harap niya. Sa sinabi ni Mo Jibai, sina Huang Xiaolong, Tian Wanner, at iba pang rehistradong pangunahing disipulo ay pumunta sa gitna ng plaza. Sa kabila ng malaking bilang ng mga alagad na pumupuno sa parisukat, 12 pangunahing disipulo lamang ang nagparehistro para sa kompetisyon. Sa kota na 6, ang pagpili sa kalahati ng mga ito ay naging mukhang napakataas ng pagkakataong manalo, ngunit ang 12 disipulong ito ay pawang mga mahuhusay na individual. Sa ibabaw, ang kultibasyon ng iba pang 11 core disciples ay mas mataas kaysa sa Tang Hong, sa 6th Order Heavenly God Realm. Mayroong isang antas ng kahirapan kung gusto ni Tang Hong na tumayo mula sa iba. Gayunpaman, hindi ito isang malaking isyo kay Huang Xiaolong. Ang tingin ni Elder Mo Jibai ay dumaan sa 12 nakarehistrong pangunahing disipulo na nagtagal ng isang segundo kay Huang Xiaolong at Tian Wanner. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pag-anunsyo ng mga panuntunan sa kompetisyon. Ang mga patakaran ay simple. Si Huang Xiaolong at ang iba pa ay kinakailangang gumawa ng divine pellet na tinatawag na 100 scales of the Golden Dragon Divine Pill gamit ang mga herb ingredients at pill furnace na ibinigay ng Sacred Pill Hall.
Ang unang anim na tao na makumplito ay maaaring magpatuloy upang tanggapin ang gawain ng Gate Chief. Ang 100 Scales of the Golden Dragon Divine Pill na ito ay nasa antas sa pagitan ng mataas na grado at pinakamataas na grado na ranggo ng dalawang banal na pelet. Sa ilang mga disipulo ng Heavenly God Realm, ang pagpino sa tabletang ito ay may sariling antas ng kahirapan. At muli, para sa mga may mahusay na kaalaman sa alchemy at hindi bababa sa isang mid-level na lakas ng Heavenly God Realm, mayroong mataas na rate ng tagumpay. Sa pagtatapos ng mga panuntunan sa kompetisyon, inutusan ni Moji Bai ang mga inihandang pill furnace at herbs na ipamahagi, ilagay sa harap ng 12 disipulo. Elder Mo, mukhang hindi tama ang edad ng aking mga sangkap ng halamang gamot. Tinulyapan lamang ni Huang Xiaolong ang pagkalat ng mga sangkap ng damo sa kanyang harapan at alam niyang kulang na sila sa edad. Patuloy niyang itinuro at ang batch ng mga sangkap ng halamang gamot ni Tian Wanner ay tila higit na lumampas sa akin. Hindi niya nakalimutang ituro ang tumpok ng mga halamang gamot ni Tian Wanner. Kung mas mataas ang edad ng mga sangkap, mas madali itong pinuhin sa mga pellets. Ang mga disipulo sa unahan ay tumingin sa batch ng mga sangkap ng halamang gamot ni Huang Xiaolong at napansin na sila ay talagang mas mababa sa edad kumpara kay Tian Wanner at sa iba pa. Ngunit mabilis nilang naunawaan kung ano ang nangyayari sa ilang pag-iisip. Lumubog ang mukha ni Moji Bai, itinoon ang isang mahigpit na tingin kay Huang Xiaolong na nagsasabing, ang kaunting pagkakaiba sa edad ng mga sangkap ng damo ay napakakaraniwan. Kung ayaw mong makipagkompetensya, maaari kang lumabas ngayon, huwag manatili dito at hadlangan ang iba. Mga kalahok. Ang malaking pulutong ng mga disipulo ay napukaw sa pananabik na pinapanood si Elder Moji Bai na pinagsabihan si Huang Xiaolong. Mapanuksong sulyap si Tian Wanner sa direksyon ni Huang Xiaolong, gusto niyang makita kung paano haharapin ng Tang Hong na ito ang sitwasyon. Hindi nagtagal para hulaan ni Huang Xiaolong na ang Moji Bai na ito ay dapat na nakatanggap ng mga tagubilin mula kay Liu Qingyang para pahirapan ang mga bagay-bagay para sa kanya, na sadyang binago ang kanyang batch ng mga sangkap ng damo sa mas mababang bilang ng edad. Ang kanyang tanong ay isang pagkakataon na nakabalat kayo kay Moji Bai. Dahil pinili nitong si Moji Bai na ipagwalang bahala ang kanyang kabaitan. Makalipas ang isang buwan, nang makuha niya ang kanyang mga kamay sa 9-petal spiritual lightning lotus at umalis sa Golden Dragon Gate ay ang araw na mawala si Moji Bai sa mundong ito. Tang Hong, sa iyong mga kasanayan sa pagpino ng alchemy, sa palagay ko ay mas mabuti kung hindi ka magpapakatanga dito. Kahit na makilahok ka, maaaring hindi mo magawang pinuhin ang anuman. Ang kalahok na disipulo na tinatawag na Lizan na nakatayo sa tabi ni Huang Xiaolong ay nanunuya, kung aalis ka ngayon, makakatulong ito sa ating sekta na magligtas ng ilang mahahalagang halaman. Umagalpak ng tawa ang mga tao. Walang sinabi si Huang Xiaolong, kasing kalmado niya. Bahagyang kumunot ang mga kilay ni Moji Bai, hindi niya inaasahan na mapapanatili nitong Tang Hong ang kanyang kalmado, ngunit sa kanyang maagang 5th Order Heavenly God Realm na lakas at isang batch ng lower age herb ingredients, mayroong 9 sa 10. Pagkakataon na hindi niya makumplito ang pagsasama-sama and divine pill. Kaya naman, hindi nag-alala si Moji Bai. Pagkaraan ng ilang sandali, inihayag niya ang simula ng kompetisyon. Sa isang iglap, ang mga haligi ng apoy ay umakyat sa langit habang si Tian Wanner at ang iba pa ay nagsimulang magpino. Sa sandaling lumipat si Tian Wanner, naakit niya ang atensyon at paghanga ng mga tao. Iyan ang 10,000 Divine Beasts Purifining Diagram, habang ang mga kamay ni Tian Wanner ay masiglang sumasayaw sa hangin, ang kanyang mga sangkap ay lumipad pataas, na anyong 10,000 mga banal na hayop. Ito ay isang pambihirang tanawin para sa isang Heavenly God Realm Cultivator na napakahusay sa 10,000 Divine Beast Purifining Diagram. Kadalasan, ang antas ng kasanayang ito ay makikita sa mga master ng Ancient God Realm. Hindi katakataka na ang mga nanonood ay sumisigaw sa inggit at paghanga. Hindi pa rin apektado si Huang Xiaolong sa panonood nito. Noong nasa lower realm pa lang siya, God Realm Cultivator lang, bihasa na siya sa 10,000 Divine Beasts Purifining Diagram. Sa ngayon, malamang na maaari niyang subukan ang 100,000 Divine Beasts Purifining Diagram.
Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1085. Natatakot sili. Hindi agad nagsimulang magpino si Huang Xiaolong tulad ng iba dahil ang 100,000 Divine Beasts Spill Refine ng diagram ay nangangailangan ng napakahusay na kontrol. Bago magsimula, kailangan niyang ayusin ang kanyang isip at mood sa peak condition. Ang kanyang banal na pakiramdam ay dahan-dahang lumawak palabas, ang pinakamaliit na pagbabago sa daloy ng hangin at enerhiya, hanggang sa tilapon ng lumulutang na mga particle ng alikabok, ang mga mukha ng bawat disipulo sa karamihan at ang kanilang mga galaw. Lahat ay malinaw na ipinakita sa kanyang isipan. Habang lumilipis ang mga segundo, unti-unti siyang pumasok sa isang ethereal state of mind. Lumipas ang kalahating oras ngunit si Huang Xiaolong ay nakatayo pa rin. Bakit parang tanggang nakatayo ang batang iyon? Hindi kaya natakot siya pagkatapos niyang makita ang 10,000 Divine Beast Pill Refine ng diagram ni Senior Sister Tian. Hindi napigilan ng isang disipulo sa karamihan ang pagkakataong manginsulto kay Huang Xiaolong. Hehe, siguro he's a real hidden expert in alchemy that is higher than Senior Sister Tian, ngayon palang inaayos niya ang kalagayan niya. Hindi pa siya kumikilos, ngunit kapag ginawa niya, matatakot kanya hanggang sa mamatay. Tumikim ang isa pang alagad, halata sa lahat ng naroroon ang pangungutya sa kanyang tono. Nagtawanan ng mga tao na parang sang-ayon. Napangisi si Mo Jibay sa loob na nakatingin sa hindi gumagalaw na si Huang Xiaolong. Sa sandaling ito, binuksan ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata at kumilos. Dalawang grupo ng nagniningning na apoy ang sumabog na nabulag sandali sa paningin ng karamihan. Nagsimulang gumalaw ang kanyang mga kamay sa himpapawid, at ang bawat galaw ay tila naglalaman ng bakas ng puwersa ng langit at lupa. Ang tumpok ng mga sangkap sa harap ni Huang Xiaolong ay tumaas sa hangin, bawat isa sa kanila ay sumusunod sa hindi kilalang mga patakaran. Ang ilang mga halamang gamot ay lumipad ng mas mabilis kaysa sa isa, ang ilan ay mabagal, habang ang ilang mga halamang gamot ay pasulpot-sulpot, kahit na ang taas ng mga sangkap na ito ay iba-iba. Muling nagsalita ang parehong alagad sa karamihan, tingnan mo, iyan. Hindi ba't sinabi ko na sa sandaling kumilos ang batang iyon, matatakot ang karamihan sa inyo hanggang sa mamatay? Paano ito? Hindi naman masyadong masama ang performance niya, di ba? Ang kanyang mga salita ay naging isang unggoy na si Huang Xiaolong na gumagawa ng iba't ibang pandaraya upang aliwin sila. Ang kanyang pagganap ay talagang hindi masama, ang paraan ng paglipad ng mga halamang gamot na iyon ay medyo magandang tingnan. Ang isa pang alagad ay masigasig na sumang-ayon. Ang ilang mga disipulo sa karamihan ay tumatawa ng malakas, walang pigil. Umiling si Mo Jibay pagkatapos na hindi tumingin sa direksyon ni Huang Xiaolong. Walang magawa sa kalmadong ekspresyon ni Huang Xiaolong dahil siya ay ganap na nakatutok sa pagkontrol sa mga galaw ng mga halamang gamot. Dahil sa pagkakaiba ng bilis kung paano niya pinamamahalaan ang pag-akyat ng mga halamang gamot sa hangin, inabot si Huang Xiaolong ng isang buong oras bago lumulutang ang lahat ng kanyang sangkap. Sa ilang daang mga halamang gamot na lumulutang sa himpapawid, sinimulan ni Huang Xiaolong na i-compile at ihiwalay ang mga ito. Ang ilang mga halamang gamot ay naglalabas na ng malambot na kislap habang sila ay nagsasama-sama na may anyong iba't ibang banal na hayop. Sa ngayon, napansin ng mga may matalas na paningin na ang mga kasanayan ni Huang Xiaolong sa pagpino ng alchemy ay hindi subpar, kaya't ang mga insulto at pangungutya ay unti-unting humina bago tuluyang tumigil. Maging ang mukha ni Mo Jibay ay nanigas na nakatingin sa kanya. Kawakas, ang mga halamang gamot ni Huang Xiaolong ay bumuo ng 1,000 banal na hayop. Ang tanghong na ito ay talagang nahawakan ng 1,000 Divine Beasts Pill Refine ng diagram. Ulalas ng isang alagad sa karamihan. Paano kung ito ay ang 1,000 Divine Beasts Pill Refine ng diagram? Kahit ako kaya ko. Pumuso ang isang alagad. At muli, ang alagad na ito ay hindi nagmalabis. Sa mga pangunahing disipulo ng Golden Dragon Gate, karamihan sa kanila ay lubos na sanay sa pagsasagawa ng 1,000 Divine Beasts Pill Refine ng diagram, kaya hindi ganoon kagulat ang pagpapakita ni Huang Xiaolong ng ganoong kasanayan.
Tingnan mo, ang 10,000 Divine Beasts Purify ng diagram ni Senior Sister Tian ay nagsisimula ng magsama-sama. Isang biglaang malakas na sigaw ang nagdirekta ng atensyon ng lahat kay Tian Wanner, ganap na nakakalimutan ang tungkol kay Huang Xiaolong. Mula sa oras na nagsimula ang kompetisyon hanggang ngayon, wala pang 2 oras, ngunit ang 10,000 Divine Beasts Purify ng diagram ni Senior Sister Tian ay nagsisimula ng magsama-sama. Ang galing ni Senior Sister Tian sa pagpino ng alchemy. Hindi lang napakatalino, nangangahas akong sabihin na kahit ang mga kasanayan ni Wei Chao sa alchemy ay mapatlo kung ikukumpara sa ating Senior Sister Tian. Si Wei Chao ay isa sa 3 espada ng Berserk Lion Sect na tinanggap bilang alagad na may pinakamahusay na kasanayan sa alchemy sa mga nakababatang henerasyong disipulo. Wei Chao. Narinig ni Huang Xiaolong na binanggit ang pangalang ito, ngunit patuloy na tumutok habang kinokontrol niya ang bawat isa sa kanyang libong banal na hayop upang hatiin. Tinundan din nito ang isang tiyak na ritmo. Sa iba't ibang mga punto ng oras, maaaring mayroon lamang isang uri ng herb na naghahati, o ilang iba't ibang uri hanggang sa isang dosenang iba't ibang herb ng sabay-sabay. Sa pagkakataong ito, hindi nagtagal bago matapos ang paghahati ng mga halamang gamot, ngunit sa lalong madaling panahon pagkatapos makumplito ang unang dibisyon, nagsimula ang pangalawa. Paulit-ulit. Sa wakas, napansin ng isang disipulo sa karamihan ng sitwasyon sa panig ni Huang Xiaolong at natulala habang nakanganga ang kanyang bibig. Hindi nagtagal, dumami ang atensyon ng mga alagad na napunta sa kanya. Ang panonood kay Huang Xiaolong na kontrolin ang kanyang mga halamang gamot upang hatiin muli at muli ay nagbigay sa mga disipulong ito ng isang hindi maisip na pakiramdam. Naghiwalay na naman sila. Pagkatapos ng maraming proseso ng paghahati, ang mga damong banal na hayop ni Huang Xiaolong ay nagsimulang muling hatiin, na naging dahilan upang mapasigaw ng malakas sa pagkabigla ang isang disipulo. Masyadong pilit ang puwersa ng kanyang kaluluwa para kontrolin ang napakaraming halamang gamot, kaya ang mga halamang ito ay nawawalan ng kontrol, iyon ang dapat na dahilan kung bakit sila naghahati ng maraming beses. Ang isa sa mga disipulong tumutuya kay Huang Xiaolong sa simula ay nagmungkahi ng paghamak. Sa pagkakahati hanggang ngayon, ang lahat ng mga halamang gamot na katangian ng mga halamang gamot ay ganap na nawasak. Kahit na isang Ancient God Realm Master ang tumulong sa kanya ngayon, ang kanyang mga halamang gamot ay hindi pa rin mamuo at maging isang tableta. Ngunit ang ekspresyon ni Mo Jibay ay lalong naging solemna sa huling oras. Sa kanyang paningin, natural niyang nakikita na ang mga halamang gamot na iyon ay hindi nawala ng kontrol. Sa halip, kapuri-puri ang kontrol ni Huang Xiaolong sa proseso ng paghahati. Higit sa lahat, natuklasan ni Mo Jibay na ang daloy ng enerhiya sa paligid ay nagbago ayon sa paggalaw ng kamay ni Huang Xiaolong, ngunit hindi niya maipaliwanag ang pagiging misteryoso ng mga pagbabagong ito. Sa oras na ito, si Tian Wanner na nakapansin sa banayad na pagbabago ng kapaligiran ay nakatingin kay Huang Xiaolong, nagtataka. Matapos dumaan sa mahigit 1 oras ng maraming proseso ng paghahati, ang mga halamang iyon ay sa wakas ay tumigil sa paghahati at nagsimulang magtipon, muling inayos ang kanilang mga sarili sa isang diagram. Tinagtagal, isang mahusay na diagram ang nabuo sa harap mismo ng mga mata ng lahat. Sa pagtingin sa Divine Beasts diagram na mataas sa himpapawid, ang mga nanunood na disipulo ay natulala. May 100,000. Ang bilang ng mga banal na hayop na bumubuo sa dakilang diagram ay eksaktong 100,000. Ang maalamat na 100,000 Divine Beasts diagram. Sa buong Golden Dragon Gate, tanging ang kanilang ancestor at gate chief lang ang kilala na makakagawa ng teknik na ito. Natigilan ng mga tao. Si Tian Wanner ay tumalikod kanina, ngunit pagkatapos makarinig ng mga undulating exclamation sa paligid, muli siyang tumingin sa direksyon ni Huang Xiaolong at natulala. Biglang-bigla, nang walang anumang indikasyon, ang buong 100,000 Divine Beasts diagram ay lumiwanag sa nagliliyab na apoy. Ang mga banal na hayop na ginawa mula sa mga halamang gamot ay nasunog habang dahan-dahan silang nagsimulang magsama. Kapansin-pansin, ang rate ng integration ay 10 beses na mas mabilis kaysa sa 10,000 Divine Beasts diagram ni Tian Wanner. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga halamang gamot ni Huang Xiaolong ay nag-iwan ng kumikinang na likidong essence bago nagsanib sa isa.
Isang nakakapreskong herbal na pabango ang tumago sa hangin, isa sa mga unang palatandaan ng condensation ng tableta. Ang mga alon ng pangungutya at pangungutya mula sa simula ay naglaho na parang papababa. Lalo na ang disipulo na nag-claim na kahit na ang isang master ng Ancient God Realm ay hindi makakaligtas sa mga halamang gamot ni Huang Xiaolong, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang mukha sa sandaling iyon na naging mas pula kaysa sa sobrang hinog na paminta. Habang ang mga alon ng huni ay umalingaw sa parisukat, ang mga bilog na bulitas ng kumikinang na gintong kulay ay nabuo sa harap mismo ng mga mata ng karamihan, ang 100 scales of the Golden Dragon Divine Pills. Sa ibabaw ng bilog na golden pellets ay may maliliit na pattern na parang kaliskis ng dragon, na parang buhay. Eksaktong 100 ang kanilang bilang. Walang nagsalita. Pagkalipas ng mahabang panahon, nanambalik si Moji Bai, ngunit malamig niyang tinitigan si Huang Xiaolong na may pangit na ekspresyon sa kanyang mukha, matalim na nagtatanong, magsalita ka, paano mo naabot ang antas na ito sa alchemy? Paano mo maisa sa katuparan ng 100,000 Divine Beasts Pill Refining Diagram? Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1086. Magandang balita. Ang bilang ng matinding titig na nakatutok kay Huang Xiaolong ay tumaas. Gusto rin nilang malaman kung paano nalaman nitong si Tang Hong ang 100,000 Divine Beasts Diagram. Tumingin si Huang Xiaolong kay Moji Bai, isang marahas na panunuya na may bahid ng panunuya sa kanyang mukha. Paano ko ipapatupad ito? Magsanay. Kung saan ko ito natutunan, wala akong obligasyon na sabihin sa iyo. Naging berde si Moji Bai sa galit, hindi sumagi sa isip niya na maglalakas loob si Tang Hong na kontrahin siya sa publiko. Ikaw, bastos. Ang galit na dagindong ni Moji Bai ay yumanig sa plaza, ang pagtapak sa kaayusan at batas, pagpapakita ng paghamak sa isang superior, lumuhod ka at aminin ang iyong krimen. Isang nakakatusok na sinag ng liwanag ang kumikislap sa lalim ng mga mata ni Huang Xiaolong. Bago pa lumala ang sitwasyon, ilang mga figure ang sumipol sa himpapawid pagdating sa plaza. Nang makita ni Moji Bai at ng kasalukuyang pulutong ng mga disipulo ang grupong ito ng mga tao, nagulat ang lahat ngunit mabilis silang sumaludo sa pagbati. Ang bagong dating na grupo ng mga tao ay binubuo ng mga Grand Elder ng Golden Dragon Gate. Noong ginagamit ni Huang Xiaolong ang 100,000 Divine Beasts Diagram, ang siksik na pilchi ay pumailan lang sa langit na nagpapaalerto sa kanila. Dahil hindi naman sila kalayuan sa parisukat ng Sacred Pill Hall, gusto nilang malaman kung ano ang nangyayari, kaya tumungo sila. Nang dumating ang grupo ng mga Grand Elder, nasa oras na silang masaksihan ang pill condensation ng 100 scales of the Golden Dragon Divine Pill ni Huang Xiaolong, na naging sanhi ng agad na pagliwanag ng kanilang mga mata sa gulat. Ang bawat isa ay umabot, kumuha ng isang banal na pellet sa kanilang mga palad, maingat na pinagmamasdan ito ng detalyado. Ito ay isang grade 3 divine pill. Ang isa sa mga Grand Elder, isang pandak at bilog na lalaki, ay bulala sa pagkamangha. Sa pangkalahatan, ang 100 scales of the Golden Dragon Divine Pill ay nagsinungaling sa pagitan ng mataas at pinakamataas na grade 2. Kung ito ay pinino ng isang master ng Ancient God Realm, ang pellet ay maaaring umabot sa pinakamataas na grade 2, ngunit ngayon ay talagang hawak na nila ang grade 300 scales of the Golden Dragon Divine Pill sa kanilang palad. Bagamat mayroon ng grade 300 scales of the Golden Dragon Divine Pill, napakabihirang nito. Halimbawa, ang grade 3 Divine Pill sa kanilang mga palad, kung dadalhin sa auction, ay maaaring makakuha ng mataas na presyo na 100,000,000 Shenbi para sa isang tableta. Sa katunayan, ito ay isang grade 300 scales of the Golden Dragon Divine Pill. Paninindigan ng isa pang Grand Elder, sumisigaw sa tuwa. Si Moji Bai at ang mga tao ay nagulat nang hindi masabi ang mga salita ng mga Grand Elder na ito. Ang mga pellet na matagumpay na napino ni Huang Xiaolong ay determinadong maging grade 300 scales of the Golden Dragon Divine Pills. Moji Bai, sino ang nagpino nitong grade 3 Divine Pill? Ang maikli at bilog na Grand Elder ay excited na nagtanong kay Moji Bai.
Si Mo Jibay ay labis na ayaw, ngunit ang kanyang tingin ay nahulog kay Huang Xiaolong. Tinundan ni Qiao Fei at ng iba pang mga Grand Elder ang tingin ni Mo Jibay at nakita si Huang Xiaolong at ang pangunahing disciple robe na suot niya na nagbigay sa kanila ng isa pang hindi inaasahang sorpresa. Ang Grade 300 Scales of the Golden Dragon Divine Pills na ito ay pinino ng isang pangunahing disipulo ng kanilang sekta. Muling bumaling si Qiao Fei kay Mo Jibay upang matukoy na hindi siya nagkakamali, ang mga tabletang ito ay nilinis ng pangunahing disipulong iyon. Oo, sila noon. Talagang gustong sabihin ni Mo Jibay na ang Grade 300 Scales of the Golden Dragon Divine Pills na ito ay pinino niya, ngunit sa harap ng napakaraming pares ng mga mata, wala siyang kalayaang magsinungaling. Matapos kumpirmahin kay Mo Jibay, muling tumingin kay Huang Xiaolong ang grupo ni Qiao Fei. Ano ang pangalan mo? Ang matabang mukha ni Qiao Fei ay nagpakita ng isang masayang ngiti. Tang Hong. Tagot ni Huang Xiaolong. Tang Hong. Inulit ni Qiao Fei ang pangalan, lumawak ang ngiti sa kanyang mukha, ito ang aking tali. Sa hinaharap kung may kailangan ka, hanapin mo ako. Pinigyan niya si Huang Xiaolong ng maliit na tali habang nagsasalita siya. Ang mga nanunood na alagad ay pinanood ang eksenang ito ng may inggit na bumubuho sa kanilang mga mata. Si Qiao Fei ang Grand Elder na namamahala sa penalty hall ng Golden Dragon Gate. Tahanay ng mga Grand Elder, lakas man o autoridad, tiyak na isa si Qiao Fei sa mga nangungunang karakter. Ang pagkakaroon ng kanyang pagpapahalaga ay isang bagay na pinangarap ng lahat ng mga pangunahing disipulo sa kanilang pagtulog. Pagkaraan ng ilang sandali, ang grupo ni Qiao Fei ay umalis sa plaza, naiwan ng isang sobrang nagtatampo na mukhang Mo Jibay. Sino ang mag-aakala na ang tanghong na ito ay maaaring talagang pinuhin ang Grade 300 Scales of the Golden Dragon Divine Pills na nakakuha ng pagpapahalaga ni Grand Elder Qiao Fei. Nagpatuloy ang kompetisyon. Isang oras pagkatapos ng Huang Xiaolong, matagumpay na nakumpleto ni Tian Wanner ang kanyang pagpipino, gayunpaman, ang kanyang resulta ay mataas ang ranggo na Grade 2 Divine Pills, na malapit nang maabot ang pinakamataas na Grade 2. Hindi nagtagal, natapos din ng iba pang kalahok na mga alagad ang kanilang pagpipino, karamihan sa kanila ay nakamit din ang mataas na Grade 2. Inanunsyo ni Mo Jibay ang napiling 6 na pangunahing disipulo para sa gawain, kasama si Huang Xiaolong sa kanila. Alam na ni Qiao Fei at ng ilan pang Grand Elders na nilinis ni Huang Xiaolong ang Grade 300 Scales of the Golden Dragon Divine Pills, kaya sa kabila ng pagiging 100,000 beses na ayaw, walang nakitang balidong dahilan si Mo Jibay para i-disqualify si Huang Xiaolong. Matapos ipahayag ang huling resulta, buong pagmamalaking nilapitan ni Tian Wanner si Huang Xiaolong, humiling sa halip na humiling, Tang Hong, gusto kong lahat ng Grade 300 Scales of the Golden Dragon Divine Pills mo, pangalanan ang iyong presyo. Ayon sa karaniwang mga tuntunin sa kompetisyon, ang mga banal na pellets ay individual na pag-aari. Sa mga mata ni Tian Wanner, si Tang Hong ang kanyang game time na tagahanga. Ngayong nakapagsalita na siya ng personal, dapat ay labis siyang natuwa at magpatuloy na ibigay ang lahat ng kanyang Grade 3 Divine Pills sa kanya sa isang tibok ng puso, nang walang bayad. Dapat siyang makaramdam ng karangalan na may hinihiling pa nga ito sa kanya. Gayunpaman, walang pakiramdam ng labis na kaligayahan sa mukha ni Tang Hong gaya ng naisip ni Tian Wanner, ngunit isang hindi pamilyar na pag-iwas habang sinabi niya, 10 bilyon. 10 bilyon. Sa sandaling lumabas ang figure sa bibig ni Huang Xiaolong, si Tian Wanner at ang mga kalapit na disipulo ay natigilan. Nanlaki ang mga mata ni Tian Wanner sa hindi makapaniwala, ang kanyang boses ay naging matinis at matalas, ano ang sinabi mo? 10 bilyon. Ang batch ng Grade 300 Scales of the Golden Dragon Divine Pills na pinino ni Huang Xiaolong ay mayroong 100 mga pellets. Kahit nadalhin silang lahat sa isang auction house, hindi pa rin ito kukuha ng halos 10 bilyon. Ngunit talagang gusto ni Huang Xiaolong ng 10 bilyon mula sa kanya. Kung wala kang pera, huwag mong harangan ang aking landas. Pahayag ni Huang Xiaolong, hindi man lang tumingin kay Tian Wanner nang tumalikod siya at umalis. Nag-react si Tian Wanner makalipas ang ilang sandali, tinapakan ang kanyang mga paa sa galit, ikaw, Tang Hong, maghintay ka lang.
Tumaas baba ang dibdib niya, nanginginig ang buong katawan niya sa galit. Nang bumalik si Huang Xiaolong sa tirahan ng kultibasyon ni Tang Hong, si Liu Qingyang ay nakaupo sa pangunahing bulwagan ng kanyang mansyon na may malungkot na ekspresyon. Alam talaga ng disipulong iyon na nagngangalang Tang Hong ang 100,000 Divine Beast Spill Refining Diagram. Higit pa rito, maaari niyang pinuhin ang grade 300 scales of the Golden Dragon Divine Pills. Lolo, kailangan mong kumuha ng taong pumatay sa batang iyon. Kaupuan sa ibaba, iginiit ni Sun Jincheng sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin, gusto kong putulin ang kanyang ibabang bahagi, gawing mincemeat at ipakin sa mga aso. Pagamat gumaling ng maayos ang kanyang mga braso nang walang anumang masamang epekto, ang kanyang ibabang bahagi. Malabong mahawakan niyang muli ang isang babae sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa tuwing naiisip niya ito, galit at puot ang kumakain sa kanyang puso. Mataimtim na nagsalita si Liu Qingyang, kasama siya sa kota ng 6 na disipulo, hindi pa banggitin ang katotohanan na bihasa siya sa 100,000 Divine Beast Spill Refine ng diagram at may kakayahang magpino ng Grade 3 Divine Pills. Mas malamang kaysa sa hindi, ang balitang ito ay nakarating na sa pandinig ng Gate Chief. Kung kumilos tayo ngayon at kahit papaano ay mabaigo ang pagpipino ng Lightning War Monarch Pill ng Gate Chief dahil sa isang taong nawawala, kahit ako ay hindi makakataka sa mabigat na parusa. Sa makatuwid, kailangan nating maghintay hanggang matapos ang Gate Chief sa Lightning War Monarch Pill bago tayo kumilos. Ayaw ni Xin Jincheng, ngunit naunawaan niya ang bigat ng bagay, sumang-ayon ng may pagkapuot, sige, hayaang mabuhay ang batang iyon ng isa pang buwan. Pumalik sa tirahan ng cultivation ng Tang Hong, isinara ni Huang Xiaolong ang mainit na talakayan na nagaganap sa labas. Gaya ng dati, inilabas niya ang grade 4 na espiritual na ugat at nakatuon sa kanyang paglilinang. Marahil ay magpapadala ang Golden Dragon Gate Chief ng isang tao upang mag-imbestiga sa kanya kapag ang balitang alam niya ang 100,000 Divine Beast Spill Refine ng diagram ay nakarating sa kanyang mga tainga, ngunit si Huang Xiaolong ay walang pakialam. Hindi alintana kung paano sila nag-imbestiga, wala silang mahahanap. Kinaumagahan, tinapos ni Huang Xiaolong ang kanyang paglilinang. Nang malapit na siyang magtungo muli sa library para magbasa ng higit pang mga divine battle arts at techniques, nakatanggap siya ng mensahe mula sa Three Evils at Communication Talismans ni Wei Chao. Maaari nilang kumpirmahin ng may 70% katiyakan na ang Ancestral Dragon Fruit ay talagang nasa kailaliman ng Blood Phoenix Forest. Ang problema ay, hindi pa nila natukoy ang isang tiyak na lokasyon. Gayunpaman, ang mensahe ay naglagay kay Huang Xiaolong sa magandang kalagayan. Ito ay magandang balita. Dahil siya ay 70% nakatitiyak na ang Ancestral Dragon Fruit ay nasa Blood Phoenix Forest, ang paghahanap na ito ay sandali lamang. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1087. Ang Golden Dragon Pearl. Ang cultivation ni Huang Xiaolong ay kasalukuyang nasa unang bahagi ng 5th Order Heavenly God Realm, malapit nang maabot ang peak sa unang bahagi ng 5th Order. Kung may pagkakataong ubusin ang Ancestral Dragon Fruit, makaka-advance siya ng ilang beses, maabot ang peak late 5th Order, maaaring maging ang 6th Order Heavenly God Realm. Agad siyang tumugon sa Three Evils at Wei Chao, hinihimok silang hanapin ang Ancestral Dragon Fruit sa lalong madaling panahon at iulat sa kanya sa sandaling mapaliit nila ang kanilang paghahanap sa isang partikular na lugar. Pagkatapos tumugon sa kanilang mensahe, huminga ng malakas si Huang Xiaolong na para bang iyon ang makapagpapakalma sa kanyang puso. Ayon sa kanyang pagtatantya, mahahanap nila ang Ancestral Dragon Fruit sa loob ng 2 buwan. Makalipas ang 1 buwan, pagkatapos niyang kunin ang pagkakataon na agawin ang 9-petal spiritual lightning lotus mula sa Golden Dragon Gate Chief habang pinipino niya ang Lightning War Monarch Pill, oras na para umalis siya sa Golden Dragon Gate at magmadaling bumalik sa Green Cloud Island. Habang nasa isip ang direksyon, lumabas si Huang Xiaolong sa tirahan ni Tang Hong at nagtungo sa library. Nakatagpo siya ng iba sa daan, ngunit ang mga disipulong ito ay titingin sa kanya sa hindi maisip na paraan. Kapag malayo na siya sa kanila, palihim silang nagbubulungan sa likuran niya.
Walang exception, ang paksa ng talakayan ng mga disipulong ito ay nakasentro sa Alchemy Refine ng competition na naganap kahapon kung saan ipinatupad niya ang 100,000 Divine Beasts technique na gumagawa ng grade 300 scales of the Golden Dragon Divine Pills. Gaya ng dati, dumiretso si Huang Xiaolong sa ikalimang palapag ng aklatan, kinuha ang susunod na Divine Battle Arts Manual kung saan siya huminto dati. Ano man ang uri ng Divine Battle Art o teknik na iyon, dadaanan ito ni Huang Xiaolong ng isang beses, pagkatapos ay ayusin ang impormasyon sa kanyang isipan ayon sa kanyang sariling pangunawa bago magpatuloy sa susunod na manual. Hindi nagtagal, nawala ang umaga. Narinig kong pumunta si Senior Sister Hudan sa Golden Dragon Sacred Temple kahapon. Ang mahinang bulong ng isang pangunahing disipulo ay nahulog sa mga tainga ni Huang Xiaolong sa oras na ito. Paano ito? Ginaising ba ni Senior Sister Hudan ang lahat ng siyam na kaluluwa ng dragon sa loob ng perlas ng gintong dragon? Agad na tanong ng kasama ng pangunahing disipulo. Hindi, sabi nila 6 na kaluluwa lang ng dragon ang ginaising niya. Ang isa pang pangunahing disipulo ay nananaghoy, umiiling sa kanyang ulo sa awa. 6 na kaluluwa ng dragon. Ang 6 ay itinuturing na isang magandang resulta, karamihan sa amin ay mga pangunahing disipulo na halos hindi average sa 3 kaluluwa ng dragon. Sinasabi na kung magising ang lahat ng 9 na kaluluwa ng dragon, makukuha nila ang Golden Dragon Divine Art na naiwan ng unang ninuno ng ating Golden Dragon Gate, pati na rin ang Soul Force ng 9 na dragon na nakatatak sa loob ng dragon. Perlas. Ang lakas ng maswerteng tao ay tiyak na tataas ng mabilis. Kung magising ng isa ang lahat ng 9 na kaluluwa ng dragon sa loob ng perlas, hindi pa banggitin ang kahalili ng Golden Dragon Martial Ancestor, kahit na ang ating kasalukuyang ninuno at pinuno ng gate ay kailangang sumalo daw sa taong iyon, ngunit ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Paano ang paggising sa lahat ng 9 na kaluluwa ng dragon ay napakadali? Ang Dragon Pearl ay naiwan ng ating Golden Dragon Martial Ancestor mahigit 20 milyong taon na ang nakalilipas. Hanggang ngayon, ilang henerasyon ng mga disipulo ng Golden Dragon Gate ang sinubukan ng hindi nagtagumpay. Sa pakikinig sa pag-uusap ng ilang mga disipulo, napukaw ang interes ni Huang Xiaolong. Ang perlas ng gintong dragon. Mayroong ilang impormasyon sa mga alaala ni Tang Hong na may kaugnayan sa perlas ng dragon na ito, ngunit hindi gaanong. Alam lang ni Tang Hong na ang Golden Dragon Pearl na ito ay nasa loob ng Golden Dragon Sacred Temple at di umano'y mayroong 9 na kaluluwa ng dragon na natatakan sa loob. Ngayon, sa pakikinig sa pag-uusap ng mga disipulong ito, tila, hanggat kaya niyang pasiglahin ang nakatatak na 9 na kaluluwa ng dragon, makukuha niya ang puwersa ng kanilang kaluluwa. Si Huang Xiaolong ay hindi masyadong nag-aalala tungkol sa Golden Dragon Divine Art. Sa kanyang mga mata, mas kaakit-akit ang puwersa ng kaluluwa ng 9 na dragon. Nadama ni Huang Xiaolong na ang kanyang kasalukuyang lakas ay mahina pa rin, hindi niya pababayaan ang anumang pagkakataon na makakatulong sa kanya na umunlad. Ang kanyang sariling kakaibang pangangatawan ay ang True Divine Dragon Physique kung tutusin. Bukod dito, siya ay ipinanganak na may itim at asul na kambal na dragon na martial spirit at isinama sa isang Dragon Pearl habang siya ay nasa ibabang kaharian. Naniniwala si Huang Xiaolong na mayroon siyang hindi bababa sa 70% pagkakataon na magising ang 9 na kaluluwa ng dragon. Kasunod ng mga panuntunan ng Golden Dragon Gate, sino mang pangunahing disipulo ay kwalipikadong pumasok sa Golden Dragon Sacred Temple upang pag-aralan ang perlas ng gintong dragon basta't kayang bayaran ang kinakailangang presyo na 100,000 puntos. 100,000 puntos. Walang kamalay-malay si Huang Xiaolong na napakunot ang noo sa pag-iisip nito. Si Tang Hong ay mayroon lamang mahigit 40,000 merit point, mukhang kailangan niyang humanap ng paraan para madagdagan ang 60,000 merit point na iyon. Sa Golden Dragon Gate, mayroong ilang paraan para makakuha ng mga puntos, isa sa pinakamabilis na paraan ay ang pagtanggap ng mga gawain sa mataas na antas ng kahirapan. Hanggat natapos ang gawain, ang mga disipulo ay maaaring makakuha ng ilang libong puntos mula sa isang gawain. Dumating ang takip silim nang matapos ang isa pang araw.
Bumalik sa tirahan ng cultivation ng Tanghong, nagpa siya si Huang Xiaolong na pumunta sa Grand Dragon Hall upang makita kung anong uri ng mga gawain ang maaari niyang tanggapin upang makakuha ng mga puntos. Pagkatapos ay dumaan siya sa iba't ibang divine battle arts at teknik na binasa niya sa maghapon sa library at nawala sa Zumi Temple sa isang kisap mata. Naka-cross-leg sa ere sa itaas ng grade 4 na espiritual na ugat, sinimulan ni Huang Xiaolong na sumipsop ng espiritual na enerhiya nito. Kinaumagahan, nang sumisilip ang araw sa abot tanaw, tinapos ni Huang Xiaolong ang kanyang pagtatanim para sa gabi, dumiretso sa Grand Dragon Hall ng direkta mula sa tirahan ni Tang Hong. Pagdating niya sa side hall ng Grand Dragon Hall, hindi niya inaasahang nakasalubong niya si Tian Wanner. Malinaw, narito rin siya upang pumili ng isang gawain. Nang makita ni Tian Wanner si Huang Xiaolong, kitang-kitang nanigas ang kanyang katawan sa isang segundo, ngunit mabilis siyang nakabawi at pinandilatan ng mga punya si Huang Xiaolong, na sinundan ng malamig na harumph bago niya ibinaling ang kanyang mukha sa gilid, naiwan si Huang Xiaolong na may pagtingin sa kanyang likuran. Sa totoo lang, kung tumingin sa likuran, ang pangibaba ni Tian Wanner ay medyo mabilog at mabilog. Lumapit si Huang Xiaolong sa counter at hiniling sa core disciple na humahawak sa counter na iyon, si Liaong, na ibigay sa kanya ang task ledger. Matapos matanggap ang libro, binuklat ni Huang Xiaolong ang mga pahina. Simula sa unang pahina, ang kahirapan ng mga gawain ay tumaas kapag naabot ng isa ang mga huling pahina. Kasabay nito, mas mataas ang bilang ng mga puntos na inilaan sa mga misyon na iyon. Kaya naman, dumiretso si Huang Xiaolong sa huling dalawang pahina. Natapos ni Huang Xiaolong na suriin ang mga available na gawain, ngunit may kumunat na noo sa pagitan ng kanyang mga kilay, mayroon lamang 8 gawain sa huling dalawang pahina. Bagamat ang bawat gawain ay nagbigay ng 10,000 puntos, ang pagnanais na makumplito ang mga gawain ito sa loob ng isang buwan ay hindi posible. Halimbawa, isa sa mga gawain na interesado siya ay ang pag-aani ng Nefarious Devil Gold Course mula sa Nefarious Devil Tribe. Ang bawat gold core ay nagkakahalaga ng 30,000 puntos, ngunit higit sa lahat, walang limitasyon sa akumulasyon. Kung nakuha ni Huang Xiaolong ang 10 Nefarious Devil Gold Cores at ibigay ang mga ito sa Golden Dragon Gate, magagawa niya itong gawing 300,000 puntos. Ang problema ay, ang biyahe mula sa Dralian Island patungo sa kung saan nakatira ang Nefarious Devil Tribe, kahit nasa bilis ng Green Ice Hail Devil Bing Jiuyi, ay aabutin ng higit sa 1 buwan. Pagkatapos ay maaari na lamang akong maghintay hanggang matapos ang pinuhin ng Golden Dragon Gate Chief sa Lightning War Monarch Pill bago umalis sa Nefarious Devil Tribe. Naisip ni Huang Xiaolong sa kanyang sarili, ngunit maaari kong tanggapin ang gawain ngayon. Tumangala si Huang Xiaolong at sinabi sa core disciple na si Liaong, gusto kong gawin ang Nefarious Devil Gold Core na gawain. Natigilan si Liaong dahil sa pagkabigla, pagkatapos ay tumingin kay Huang Xiaolong na may kakaibang ekspresyon, gusto mo talaga ang gawain ito. Ang Nefarious Devil Tribe ay tumitingin ng husto sa kanilang mga gold core, pinananatili sila sa loob ng libingan ng mga ninuno ng tribo. Ang libingang iyon ng mga ninuno ay isang lugar na kahit na ang mga master ng Heavenly God Realm na may mataas na antas ay magdadalawang isip bago pumasok. Mula nang gawin ang gawaing ito, isang tao lang ang matagumpay na nakatapos nito, at ang taong iyon ay si Hudan. Ang ilang pangunahing disipulo, at kahit ilang elder na tumanggap ng gawain, ay maaaring namatay sa loob ng bakuran ng Nefarious Devil Tribe o bumalik sa Golden Dragon Gate na malubhang nasugatan. Sa panonood kay Huang Xiaolong na ipinipilit na gawin ang Nefarious Devil Gold Core na gawain, si Tian Wanner ay nanunuya ng malakas sa pang-aalipusta, naghahanap ng kamatayan. Kinumpirma ni Huang Xiaolong kay Liaong na parang hindi niya narinig ang sinabi ni Tian Wanner, sigurado ako, ginagawa ko ang gawaing ito. Nang makitang iginiit ni Huang Xiaolong, hindi na siya hinikayat ni Liaong at nagpatuloy na itala ang pangalan ni Tang Hong sa ledger, na maikling ipinaliwanag ang mga kinakailangan ng gawain. Tulad ng katotohanan na ang gawain ay kailangang tapusin sa loob ng 1 taon. Kung mabaygo itong gawin ni Huang Xiaolong sa loob ng itinakdang oras, 10,000 puntos ang ibabawas. Higit pa rito, siya ay pagbabawalan na gumawa ng anumang iba pang gawain sa loob ng 10 taon. Tawag.
I-prick, i-click, I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1088. Ang pinuno ng Golden Dragon Gate. Sa kabila ng narinig na 10,000 puntos ay ibabawas kung hindi niya makumplito ang gawain sa loob ng itinakdang oras, walang pagbabago sa ekspresyon ni Huang Xiaolong. Talagang pinili ni Tang Hong ang Nefarious Devil Gold Core na gawain. Talagang pinahahalagahan niya ang kanyang sarili, sino siya sa palagay niya, Senior Sister Wu Dan. Isang pangunahing disipulo na naroon upang pumili ng isang gawain ay tumitig sa likuran ni Huang Xiaolong na kinukutsa siya. Sino ang makakapagsabi ng tiyak? Hindi ba nipino ng batang iyon ang ilang grade 300 scales of the Golden Dragon Divine Pills ilang araw na ang nakalipas? Marahil ay bibigyan niya ang lahat ng isa pang malaking pagkabigla na makakatagpo ng napakalaking swerte ng aso at makahanap ng isang Nefarious Devil Gold Core. Sa palagay ko sinusubukan niyang akitin ang atensyon ni Senior Sister Tian Wanner, kung hindi, bakit niya tatanggapin ang gawaing ito na hindi kayang tapusin sa harap niya? Nagtawanan at nagbubulungan ang ilang mga disipulo habang nagchichismisan. Ang ilan ay gustong pumabor kay Tian Wanner habang ang iba ay nagseselos dahil pinino ni Huang Xiaolong ang Grade 3 Divine Pills. Sa madaling salita, walang naniniwala na kaya ni Huang Xiaolong na tapusin ang gawain. Gusto ko ang Linglong Hollow Jade na gawain. Pumalik si Tian Wanner kay Liaong at nagturo. Ang gawain ng Linglong Hollow Jade ay nangangailangan din ng disipulo na magtungo sa rehiyon ng dagat malapit sa Nefarious Devil Tribe, ngunit ang antas ng kahirapan at mga panganib ay mas mababa kumpara sa gawain ni Huang Xiaolong, isang bagay na may 8,000 puntos lamang bilang gantimpala. Tapos na, Senior Sister Tian. Sinabi ni Liaong na may magalang ng ngiti at nagpatuloy na ipaliwanag ang mga kinakailangan ng gawain sa banayad ngunit nakakabigay puri na paraan. Kasunod nito, umalis si Tian Wanner sa Grand Dragon Hall. Bagamat pinili niyang gawin ang Linglong Hollow Jade na gawain dahil sa napipintong pagpipino ng tableta, itinulak din niya ang kanyang pag-alis sa isang buwan mamaya. Hindi nagtagal pagkaalis ni Huang Xiaolong sa Grand Dragon Hall, nakatanggap si Liu Qingyang ng balita na kinuha niya ang Nefarious Devil Gold Core na gawain. Sa loob ng cultivation dwelling ni Liu Qingyang, si Sun Jincheng ay tumawa ng masama, ang batang iyon ay hinampas ng ulo ng Earthworm Beast, talagang naglakas loob siyang gawin ang Nefarious Devil Gold Core na gawain. Taliwas sa naisip ni Sun Jincheng, pinag-isipan ni Liu Qingyang ang bagay na iyon, sa pamamagitan ng paggawa ng gawaing iyon, malamang na siya ay umalis pagkatapos ng pino ng Gate Chief na pinuhin ang Lightning War Monarch Pill. Nitong mga nakaraang araw ay iniisip ko kung paano aakitin ang batang iyon palabas ng Golden Dragon Gate, ngunit parang hindi ko na kailangang mag-aksaya ng oras na isipin iyon ngayon. Habang sinasabi ito ni Liu Qingyang, isang matalim na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata habang ang kanyang layuning pumatay ay tumutulo saglit. Masayang tumawa si Sun Jincheng, "Lolo, kapag nakuha natin ang tanghong na iyon, gusto ko siyang tapusin ng personal." Magiliw na pumayag si Liu Qingyang, natural. Damaloy ang oras, at sa isang kisap mata mahigit 20 araw na ang lumipas. Sa panahong ito, si Huang Xiaolong ay regular na nagtutungo sa silid-aklatan sa umaga, habang sa gabi ay papasok siya sa Zumi Temple upang pinuhin ang Grade 4 na espiritual na ugat pagkatapos na palakasin ang kanyang naiintindihan sa araw. Sumasayaw ang kulay pilak na liwanag ng buwan sa malamig na hangin ng gabi. Si Huang Xiaolong ay ganap na nababalot ng maliwanag na liwanag habang naka-crossleg sa itaas ng espiritual na ugat. Ang kanyang patuloy na pagsisikap nitong mga nakaraang araw ay nagtulak sa kanyang kultibasyon na umakyat sa unang bahagi ng Fifth Order Heavenly God Realm. Gayunpaman, may ilang araw pa bago siya makatuntong sa kalagitnaan ng Fifth Order Heavenly God Realm. Pagkagising mula sa isang gabi ng pagtatanim, lumabas si Huang Xiaolong sa templo ng Zumi. Sa labas, maliwanag ang sikat ng araw. Nakatayo sa kanyang bakuran, malalim na hininga ni Huang Xiaolong ang mayamang espiritual na enerhiya ng Golden Dragon Mountain na naglalaman ng mahinang Dragon Chi sa loob. Naramdaman niya ang paglabas ng Dragon Chi na ito mula sa Golden Dragon Sacred Temple.
Mula dito, napagpasyahan niya na ang mahinang dragon chi ay nagmula sa mismong dragon na Perlas. Ang paghahanap na ito ay nagpapataas ng pag-asa ni Huang Xiaolong sa pag-aaral ng Golden Dragon Pearl na iyon. Bukas ay ang araw kung kailan gustong pinuhin ng Golden Dragon Gate Chief ang Lightning War Monarch Peel. 9-petal Spiritual Lightning Lotus. Pulong ni Huang Xiaolong. Bukas, upang maaga ang 9-petal Spiritual Lightning Lotus, ang pagkakaroon ng Green Ice Hill Devil Bing Jiuyi na kumilos ng mag-isa ay sapat na. Ang plano ay para kay Bing Jiuyi na agad na mag-teleport palayo pagkatapos na agawin ang Lotus. Sa ganitong paraan, ang anumang mga hinala ay maaaring lumitaw sa kanyang ulo. Kaya hindi nag-alala si Huang Xiaolong na malantad ang kanyang pagkakakilanlan. Nang naayos na ang usapin tungkol sa 9-petal Spiritual Lightning Lotus, oras na para pumunta sa teritoryo ng Nefarious Devil Tribe. Pagkatapos makumplito ang gawain, makapasok siya sa Golden Dragon Sacred Temple at pag-aralan ng Dragon Pearl. Ang totoo, may isa pang motibo si Huang Xiaolong sa pagpili sa gawain ng Nefarious Devil Tribe. Ang mga banal na dragon ng Primordial Divine Dragon Clan ay mayroong perlas na dragon sa loob ng kanilang mga katawan, at ang mga miyembro ng Nefarious Devil Tribe, bilang isa sa mga primordial na lahi, ay magpapalapot din ng isang maliit na butil na tinutukoy bilang isang gintong core sa loob ng kanilang mga katawan kapag sila ay nakalusot sa sinaunang kaharian ng Diyos. Ang Nefarious Devil Gold Core na ito ay bahagyang kahawig ng isang Beast Core, ngunit sa loob ng Gold Core ay ang tunay na diwa ng isang Nefarious Devil Ancient God Realm Master. Bagamat hindi ito kasing halaga ng isang Diyos, kung ang isang magsasaka ay makakakuha ng kanilang mga kamay sa isang gintong core at pinuhin ang pinagmulang kakanyahan sa loob, hindi lamang nito mapapabuti ang kanilang paglilinang, maaari din itong palakasin ang pisikal na katawan at Diyosa sa parehong oras. Dahil bukas ang araw ng pagpipino ng tableta, hindi pumunta si Huang Xiaolong sa silid-aklatan. Sa halip, bumaba siya sa Golden Dragon City, casual na naglalakad sa paligid. Tinatawag ang pangalan ng sekta, ang Golden Dragon City ang pinakamahalagang lungsod sa ilalim ng pamamahala ng sect, na bahagyang mas malaki kaysa sa Barbarian God City ng Barbarian God Sect. Napansin ni Huang Xiaolong na ang mga espiritual na ugat na nakatatak sa ilalim ng Golden Dragon City ay may mas mataas na kalidad kumpara sa nasa ilalim ng Barbarian God City. Bilang isa sa dalawang hegemon ng Dralian Island, sa mga tuntunin ng kapangyarihan at pamana, iniwan ng Golden Dragon Gate ang Barbarian God Sect sa alikabok. Habang naglalakad si Huang Xiaolong sa lungsod, napadaan siya sa isang restaurant na tila paborito ng mga tao. Tinunod ang kanyang puso, pumasok si Huang Xiaolong at nag-order ng ilang pinggan at isang flagon ng kanilang pinakamasarap na alak. Gayunpaman, nang palabas na siya ng restaurant, nabangga niya si Sun Jincheng na naglalakad kasama ang ilang pangunahing disipulo. Sa sandaling nakita ni Sun Jincheng si Huang Xiaolong, sumiklab sa kanyang puso ang galit, puot, at layuning pumatay. Tang! Ong! Iniluwa ni Sun Jincheng ang pangalan sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Malamig na sinulyapan ni Huang Xiaolong si Sun Jincheng at nilampasan siya ng walang salita. Sa pagmamasid sa ugali ni Huang Xiaolong, ang layunin ng pagpatay at pagkamuhi kay Sun Jincheng ay lumawak ng maraming beses. Ang kanyang madilim at malamig na boses ay tumunog sa likod ni Huang Xiaolong, "Pang, maghintay ka lang, dudurogan ko ang iyong D*6 sa alabok." Hindi nagabala si Sun Jincheng na kontrolin ang volume ng kanyang boses, sa katunayan, sinabi niya ito para marinig ni Huang Xiaolong. Pumuso si Huang Xiaolong bilang tugon at umalis. "Jincheng, gusto mo bang tulungan kitang pilayin ang punk na iyon?" Inihandog ang isa sa mga pangunahing disipulo ni Sun Jincheng. Ang pangunahing disipulong ito ay isang mid-6th order Heavenly God Realm Cultivator. Hindi na kailangan. Idinagdag ni Sun Jincheng, hayaan siyang tumalon sa loob ng ilang araw. Maagang umaga kinabukasan, maaliwalas ang kalangitan, walang ulap sa loob ng 1,000 li. Lumabas si Huang Xiaolong mula sa kinaroroonan ni Tang Hong at tinungo ang tirahan ng cultivation ng Golden Dragon Gate Chief. Sa pagkakataong ito, ang peel refinement ay gagawin sa loob ng personal chamber ng Gate Chief. Makalipas ang halos 2 oras, dumating si Huang Xiaolong sa tirahan ng cultivation ng Gate Chief.
Matapos ipakita ang kanyang identity token sa mga nagbabantay na attendant, pinapasok siya sa loob. Naglalakad sa harap na bulwagan, nakita ni Huang Xiaolong si Tian Wanner at ang apat pang naghihintay na. Maliban sa kanila, higit sa 100 elder at grand elder na may dalawang elementong mga Diyos na naglalaman ng kidlat at apoy ay naruroon din. Maliwanag, narito sila upang tulungan ang punong gate sa pagpino ng tableta. Bilangin si Huang Xiaolong at ang Golden Dragon Gate Chief, kabuoang 18 tao ang nasangkot. Ang pinuno ng Golden Dragon Gate na si Liu Zuo ay nakaupo sa pangunahing upuan. Nang pumasok si Huang Xiaolong, isang gininto ang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Liu Zuo habang ang kanyang tingin ay bumagsak sa kanya. Parang lahat ng sikreto ni Huang Xiaolong ay nalantad sa kanyang harapan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1089. Pag-agaw sa siyam na petal spiritual lightning lotus. Dahil alam na ito ang Golden Dragon Gate Chief na sumusubok sa kanya, si Huang Xiaolong ay kumilos ng normal na parang hindi niya napansin ang pagkilos ng Gate Chief. Sa pagtatapos ng araw, ang punong gate na ito na si Liu Zuo ay isang peak lamang sa huling bahagi ng First Order Ancient God Realm, samantalang ang Green Eyes Hail Devil Bing Jiuyi ni Huang Xiaolong ay isang Mid-Second Order Ancient God Realm. Dahil siya ay nakatago sa kalawakan, walang panganib na hayaan ang punong gate na magsiyasat hanggat gusto niya. Huang Xiaolong humakbang pasulong, sumaludo bilang pagbati. Ang malabo na gininto ang liwanag sa mga mata ni Liu Zuo ay humupa bago siya bahagyang tumango na may magiliw ng ngiti habang sinabi niya, "Ikaw ang disipulong nagpino sa grade 300 scales of the Golden Dragon Divine Pills, Tang Hong." Oo, Gate Chief. Si Huang Xiaolong ay mukhang magalang at maingat kapag sumagot. Pumangon ka. Lumawak ang ngiti ni Liu Zuo, mukhang may mahusay kang talento sa alchemy, kailangan mong patuloy na magsikap. Ang mga ito ay itinuturing na mga salita ng pampatibay loob. Naging dahilan ito upang tumingin ang iba pang 5 disipulo kay Huang Xiaolong ng may inggit. Ang pagtanggap ng isang salita ng pampatibay loob mula sa kanilang gate chief ay isang bagay na pangarap lang nila. Tumango si Huang Xiaolong at sumunod. Sige, dahil nandito na ang lahat, dumiretso na tayo sa Peel Refining Chamber at maghanda. Inilipat ni Liu Zuo ang kanyang tingin sa grupo ng mga Grand Elder. Pinangunahan ng Golden Dragon Gate Chief sa harapan ng grupo, sina Huang Xiaolong, Tian Wanner, at ang iba pa ay pumunta sa Peel Refining Chamber. Gaya ng inaasahan, malaki at maluwang ang personal Peel Refining Chamber ni Liu Zuo, na umaabot ng ilang libong metro kwadrado, nakahawig ng isang malaking parisukat. Nakalagay mismo sa gitna ng silid ang isang peel furnace na sinusuportahan ng 5 talampakan. Napuno ng parang buhay na mga ukit ng Godfins ang ibabaw ng furnace na naglalabas ng malabo ngunit sinaunang Godfin aura. Isang sulyap lang at makikita na ng sino man na ang peel furnace na ito ay hindi pangkaraniwan, malamang na may mataas na grade na sinaunang kayamanan. Maliban sa peel furnace na ito, wala nang ibang makita sa loob ng malaking kwarto. Ang hurno ay mahigit 10 metro ang taas. Nang tumayo si Huang Xiaolong sa harapan nito, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting dwarf, habang ang iba ay may parehong pakiramdam. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng Golden Dragon Gate Chief ang mga bagay na kailangan nilang bigyang pansin sa panahon ng peel concoction at inulit ng ilang beses ang mahahalagang yugto. Nang matiyak na lubos na nauunawaan ng lahat kung ano ang hinihiling sa kanila, pinapwesto ng pinuno ng gate si Huang Xiaolong at ang iba pa ay lumipat sa pwesto sa paligid ng 5-legged peel furnace, na bumubuo ng isang maliit na sukat na sinaunang divine formation. Kapag ipinadala ni Huang Xiaolong at ng iba pa ang kanilang lightning at fire element god force sa peel furnace sa proseso ng pagpino, ang small scale na divine formation ay magsisilbing moderator, nagbabalanse at nagpapalipat-lipat sa kanilang god force. Hindi lamang nito mababawasan ang pagkaubos ng kanilang god force, pinapataas din nito ang medicinal efficiency ng mga halamang gamot sa loob ng peel furnace. Habang ang divine formation ay nagpapalipat-lipat sa kanilang kidlat at fire element god force, ito rin ang magpapainit sa kanilang mga katawan.
Ito ay hindi direktang nakinabang sa lahat ng kasangkot, lalo na sina Huang Xiaolong, Tian Wanner, at ang iba pang apat na pangunahing disipulo. Matapos ayusin ang small-scale Ancient Divine Formation, tinipon ni Gate Chief Liu Zuo ang kanyang Ancient God Realm God Force at hinampas ang kanyang palad sa ibabaw ng Peel Furnace. Ang nakakasilaw na sinag ng liwanag ay lumabas mula sa Peel Furnace, na naging dahilan upang manginig ang takip nito at dahan-dahang umangat sa hangin. Verbs in. Ang malakas na boses ng Golden Dragon Gate Chief ay umalangaw-ngaw. Isang Grand Elder ang mabilis na humakbang pasulong, winawagayway ang kanyang mga kamay at nagpadala ng higit sa 100 uri ng mga halamang gamot sa Peel Furnace. Habang pinipino ang isang sinaunang divine pellet tulad ng Lighting War Monarch Peel, ang pagkakasunod-sunod ng mga halamang gamot ay napakahigpit, gayon din ang oras ng pagdaragdag sa kanila. Ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring maging sanhi ng pagsabog ng alinman sa mga halamang gamot. Sa sandaling nahulog ang dosenang mga halamang gamot sa furnace, ginamit ng ibang Grand Elder ang kanyang God Force para i-activate ang formation na nakasulat sa loob ng Peel Furnace. Ang kanyang Lightning Fire Element na God Force ay nag-activate ng apoy, na nagdulot ng pag-alab ng mga ito ng mas maliwanag, na nag-aalis ng mga dumi ng mga halamang gamot. Kasunod nito, ipinadala ni Huang Xiaolong at ng iba pa ang kanilang God Force sa Peel Furnace ayon sa isang paunang natukoy na order. Ang 18 tao na kidlat at Fire Element God Force ay nagsanib sa isa, na pumasok sa katawan ni Huang Xiaolong at ng iba pa habang ito ay umiikot sa Divine Formation. Dahil sa pinagsamang Lightning at Fire Element God Force na ito, naramdaman ni Huang Xiaolong na lumalakas pa rin ang kanyang True Divine Dragon Physique. Ang paghahanap na ito ay ikinatuwa ni Huang Xiaolong. Ang pagpapainit ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kombinasyon ng 18 tao na kidlat at Fire God Force ay bahagyang mas epektibo kaysa sa pagsipsip ng isang grade 4 na espiritual na ugat. Pagkaraan ng ilang oras, ilang paghinga bago tuluyang nagsanib ang unang batch ng mga halamang gamot, si Liu Zuo ay tumahol ng isa pang utos, pasok na ang mga halamang gamot. Itinaway ng pangalawang Grand Elder ang kanyang mga kamay, nagpapadala ng 8 uri ng mga halamang gamot sa furnace ng tableta. Sa sandaling ang 8 halamang ito ay pumasok sa Pogen, sila ay nag-react sa unang batch ng mga halamang gamot, na naging dahilan upang ang Peel Furnace ay naglalabas ng mas maliwanag na liwanag. Nang makita ang pagbabagong ito, mabilis na binawi ni Huang Xiaolong at ng iba pa ang isang bahagi ng kanilang God Force gaya ng itinuro kanina. Ang mga muffled na pagsabog at spark sa loob ng furnace ay unti-unting humupa. Isang oras sa pagdadalisay, mahigit 400 uri ng halamang gamot ang naidagdag. Ang mga damong ito ay inilagay sa Peel Furnace sa iba't ibang batch. Minsan mayroong kasing dami ng 100 o higit pang mga halamang gamot sa isang batch, o kahit kasing liit ng 1 o 2 uri. Gayunpaman, ang pagpino sa Lightning War Monarch Peel ay nangangailangan ng higit sa 1,200 uri ng mga halamang gamot, sa makatuwid, nalampasan lamang nila ang 1/4 ng mga halamang gamot. Sa puntong ito, sinisimulan na ni Huang Xiaolong na makita kung bakit tinipon ng Golden Dragon Gate Chief ang 18 tao na nagtataglay ng Dual Lightning at Fire Element God Force upang tulungan siya. Ang pagkakaroon ng 18 tao na tulong ay magpapahusay sa kalidad ng tableta, ngunit higit sa lahat, ang Gate Chief ay hindi kayang pinuhin ang Lightning War Monarch Peel na ito ng mag-isa. Hindi nagtagal, 10 oras na ang lumipas mula nang makapasok ang 18 sa kanila sa Peel Refining Chamber. Sa puntong ito, ang lahat ng kinakailangang 12 dagdag na halamang gamot ay naidagdag na sa horno, maliban sa mga mas mahalaga pati na rin ang kaguluhang espiritual na damo. Ito ang napakahalagang sandali. Karamihan sa God Force ng lahat ay naubos na. Ang mga galaw ng kamay ng Golden Dragon Gate Chief ay bumilis nang bumuo siya ng isang serye ng mga seal. Isang napakadalisay na espiritual na enerhiya ang pumuno sa silid, na dumaloy sa lahat ng 18 katawan ng mga tao, na pinupunan ang kanilang naubos na puwersa ng Diyos. Bumilis ang tibok ng puso ni Huang Xiaolong, ito ay isang grade 5 na espiritual na ugat. Ito ay talagang isang grade 5 spiritual veins energy. Tanging grade 5 spiritual vein lamang ang maaaring magkaroon ng ganoong epekto.
Ang pagsasabi na ang Golden Dragon Gate Chief na nagmamayari ng Grade 5 Spiritual Vein ay nagulat kay Huang Xiaolong ay isang maliit na pahayag. Nang siya at ang iba pa ay mapuna ng kanilang God Force sa pamamagitan ng pagdagsa ng espiritual na enerhiya, ang apoy na dulot ng kidlat at apoy sa loob ng Peel Furnace ay tila nakatanggap ng pangalawang buhay. Sa oras na ito, muling pinaalalahanan ni Gate Chief Liu Zuo ang isang Grand Elder na magdagdag ng susunod na damo. Ang natitirang mga sangkap ay ang pinakamahalaga at pinakamahalaga na sinusundan ng kaguluhang espiritual na damo, kaya ang mga ito ay idinagdag sa Peel Furnace ng paisa-isa. Sa tuwing may idaragdag na bagong herb, ang nakakasilaw na liwanag sa paligid ng Peel Furnace ay nagiging mas malakas, at gayon din ang nakakapreskong aroma ng peel na nagpapahiwatig na malapit na silang magkondensing sa mga pellets. Lalong kinabahan ang lahat. Ng tatlong kaguluhang espiritual na halaman na lang ang natitira, ang pinuno ng Golden Dragon Gate ay nagutos 9-petal Spiritual Lightning Lotus. Kumugon ang isa sa mga Grand Elder, kinuha ang 9-petal Spiritual Lightning Lotus. Halos eksaktong kasabay ng paglitaw nito, ang mga kidlat ng kidlat ay lumiwanag sa silid, na bumubuo ng mga sinag ng crepuscular puting liwanag na kumalat. Gayunpaman, nang malapit ng itapon ng Grand Elder ang 9-petal Spiritual Lightning Lotus sa Peel Furnace, isang higanteng kamay ng yelo ang lumitaw ng wala saan, humahampas sa Grand Elder. Ang Grand Elder na iyon ay naging isang ice statue sa loob ng ilang segundo bago ice scoop ng higanteng kamay ng yelo ang 9-petal Spiritual Lightning Lotus sa palad nito. Sa isang kisap mata, nawala sa paningin ang higanteng kamay ng yelo. Ang sunod-sunod na pangyayari ay napakabilis na ang lahat ay tulalo pa rin sa kanilang kinatatayuan. Pabulin. Nag-react ang Golden Dragon Gate Chief, sumisigaw sa galit. Dumagundong ang kanyang boses, nakahawig ng isang galit na primordial na mabangis na hayop. Upang mabuo ang Lightning War Monarch Peel, higit sa 1,200 mga halamang gamot at mga halamang espiritual na kaguluhan ang kailangan. Walang sino man ang maaaring palitan o nawawala. Ngayon na ang 9-petal Spiritual Lightning Lotus ay ninakaw, ang pagpipino ay tiyak na mabibigo. Nasayang ang kanyang pagsusumikap at lahat ng mahahalagang halamang gamot sa loob ng furnace ng tableta. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1090. Kailan tayo gagawa? Ang pag-iisip sa kanyang mga taon ng maingat na pagsisikap upang mangolekta ng mahigit 1,200 halamang gamot para lamang sa isang tao na lumitaw at kunin ang kanyang 9-petal Spiritual Lightning Lotus sa huling yugto ay ginawa ang galit at puot ni Liu Zuo na parang isang sakuna na bagyo. Bago pa man bumaba ang boses niya ay nawala na ang kanyang anyo sa paningin. Halatang sinundan niya ang magnanakaw gamit ang teleportation. Ang mga Grand Elder sa eksena, si Tian Wanner, at ang iba pang mga disipulo ay tulala pa rin, bawat isa ay palihim na nagpapalitan ng tingin. Kawakas, nahulog ang kanilang mga tingin sa Grand Elder na naging berdeng estatwa ng yelo, sabay na takot at galit. Isang Picklate 10th Order Heavenly God Realm Grand Elder ang biglang bumangon sa hangin, kumulog sa matinding galit, sumunod ka sa akin at habulin. Siya ang unang nagmamadaling lumabas sa Peel Refining Chamber bago lumipad sa langit. Nang makita ito, agad na sumunod ang lahat, umalis sa silid. Nagmamadaling lumabas si Huang Xiaolong na may malungkot ding ekspresyon. Halos hindi umalis ang grupo sa Peel Refining Chamber nang ang isang umuusbong na pagsabog ay umalangaw-ngaw sa hangin sa itaas ng Golden Dragon Mountain, na katulad ng isang kidlat ng banal na parusa. Ang umuusbong na pagsabog na ito ay halos maputol ang eardrums ng mas mahihinang mga disipulo sa ibaba na naging sanhi ng kanilang pag-iisip. Ang ilan sa mga panloob na alagad ay natamba sa lupa at dumura ng dugo dahil sa panloob na pinsala. Ito ang nakakatakot na mapanirang kapangyarihan ng mga master ng Ancient God Realm. I activate ang Grand Formation, I lockdown ang buong bundok. Ang hepe ng Golden Dragon Gate ay umungal mula sa itaas. Sa segundong iyon, ang palad ng Green Ice Hail Devil Bing Jiuyi ay dumating sa harap ni Liu Zuo, na natarante sandali. Itinaas niya ang kanyang mga braso para protektahan ang sarili ngunit napaatras siya ng ilang dangli.
Sa ibaba, lumiwanag ang mga ilaw sa hangin at nagmamadaling umakyat sa langit na tinakpan ng buong Golden Dragon Mountain. Na-activate na ng Grand Elders ang Grand Formation. Ang Grand Formation ng Golden Dragon Mountain ay patuloy na pinalakas ng mga henerasyon ng mga master ng Ancient God Realm na umaabot sa napakataas na antas ng kapangyarihan. Ang mga alon ng enerhiya na nagdulot ng pangamba sa isa ay nagsimulang lumabas mula sa ilalim ng lupa. Haha, Liu Zuo, ang 9-petal spiritual lightning lotus ay akin na ngayon. Wala akong oras makipaglaro sa'yo. Tisiguraduhin kong sasamahan kita sa susunod. Tumawa ng malakas si Bing Jiuyi. Sa isang pagliko, nag-teleport siya sa isang iglap sa labas ng saklaw ng Grand Formation, naglalaho sa manipis na hangin ng mas mabilis kaysa sa maaaring kumurap. Kung ganap na na-activate ang Golden Dragon Mountain Grand Formation, maaaring may pagkakataon na mapanatili si Bing Jiuyi doon, ngunit ang Golden Dragon Gate Grand Elders ay nangangailangan ng hindi bababa sa ilang minuto upang ganap na ma-activate ang buong Grand Formation. Sa panonood ng Green Eyes Hail Devil na tumakbo palayo kasama ang kanyang 9-petal spiritual lightning lotus, mas nagalit si Liu Zuo. Isang matinding kirot ang nagmula sa kanyang dibdib at ay umubo siya ng isang subo ng dugo. Tumagundong ang tunog ng kulog at lumitaw ang isang figure sa tabi ni Liu Zuo. Ang bagong dating ay si Song Chengli, ang ninuno ng Golden Dragon Gate. Anong nangyari? Nalilitong tanong ni Song Chengli habang nakatingin sa damit ni Liu Zuo na may dugo. Sandaling ikinwento ni Liu Zuo kay Song Chengli ang nangyari sa kanyang peel refining chamber. Green Eyes Hail Devil. Sumikip ang mukha ng Golden Dragon Gate Ancestor, pwede bang? Ipinaalala nito kay Liu Zuo ang isang bagay, ang taong iyon ay maaaring siya rin ang pumatay sa ating Golden Dragon Gate Elders at pangunahing mga disipulo bago agawin ang Black Flame si Emperor Beast, ang parehong Ancient God Realm Green Eyes Hail Devil. Napataas ang kilay ni Song Chengli, batay sa palitan mo ngayon, ano ang lakas ng kabilang panig?